Hello guys, I am Jessica, the two-in artist. Kabanata 111. Sa isang malakas na ingay, si Chen Lei ay nakatayo doon, hindi kumikibo, ngunit ang Xuanwupik na disipulo na bumaril sa kanya, tulad ng isang dahon na nahuhulog sa hangin, ay bumangon sa hangin, lumipad ng pabaligtad, at dumura sa hangin. Isang malaking subaw ng dugo, na may huling click, nahulog sa lupa na parang patay na aso at nahimatay. Oy, sobrang hina, hindi ako gumamit ng kahit anong lakas, at talagang nahimatay ako. Sa sobrang lakas, naglakas loob akong lumabas at mapahiya. Wala bang tao sa Xuanwupik? Tumingin si Chen Lei kay Xinghong at sa iba pa at sinasadyang sinabi. Biglang nagbago ang mukha ni Xinghong, Chen Lei, matapang ka. Bumaba ang mukha ni Chen Lei, at malamig niyang sinabi, There, oo, napakatapang ko. Ngunit gaano ka man katapang, si Xinghong ay hindi kasing tapang mo. Mga taong naglakas loob na I-provoke ako sa Chenjiazuang, narinig ko lang naguguluhin mo ako. Ang magkapatid, sina Chen Haotian at Chen Ming ay napabayan ang kanilang mga paa, totoo ba ito? Panipi. Bukas na inamin ni Xinghong, oo, ang dalawang lalaking iyon ay mga kamay ng binatang ito. Hindi lang nabali ang binti ng kanilang aso, mayroon pa silang 7 o 8 bali ng tadyang. Bakit, sa tingin mo, hindi mo pa rin sila may hihiganti? Panipi. Sinabi ni Chen Lei, oo, gusto ko lang silang ipaghiganti. Tumawa si Xinghong at sinabing, Chen Lei, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Gusto kong makita kung ano ang pagkakaiba mo sa dalawang basurang iyon. Ngayon, nandito kami para umakyat ng bundok at mag-ehersisyo sa gym. Di ba sabi mo madalas ka naming iniistorbo, ngayon, anak, ako mismo ang kikilos para patagin ang Zuan Leifeng mo. Panipi. Tumingin si Chen Lei sa mayabang na si Xinghong, hindi alam kung saan nanggaling ang ganoong kalaking tono, at sinabing, Xinghong, okay, dahil nandito ka para umakyat sa bundok at sipain ang gym, tatanggapin ko, halika. Panipi. Nang makita ang pagsang-ayon ni Chen Lei, nagpakita si Xinghong ng malupit na ekspresyon sa kanyang mga mata, at sinabing, kung gayon, kunin muna. Pagkatapos magsalita, ang katawan ni Xinghong ay naglabas ng malakas na pagbabago-bago ng sigla, at isang matalim na espada na naglalabas ng maputlang dilaw na liwanag ay biglang lumitaw sa kanyang kamay, at ang espada ay tumusok patungo kay Chen Lei. Ngumisi si Chen Lei at tumingin kay Xinghong. Pagharap sa espadang tinusok ni Xinghong, hindi man lang siya umiwas, iwinagayway ang palad at tinapik ito. Sinampal siya ni Chen Lei ng isang palad, halatang isang mataas na kalidad na tier 3 warrior. Isang nakakatakot na puwersa na lamang ang nakita mula sa palad ni Chen Lei. Sa tier 3 middle grade sword na ginawa mula sa profound jade fine gold, may mga bitik na parang spiderweb na biglang lumitaw. Pagkatapos, tulad ng isang marupok na piraso ng porselana, ang mga piraso ay nalaglag. Ang mga nabasag na matulis na mga fragment ng espada ay nagdala ng napakalaking kapangyarihan at lahat ay tumama kay Xinghong. Natamba si Xinghong ng mga mahalagang piraso ng sundalong ito, at ang buong katawan niya ay napuno ng dugo. Ang mahalagang piraso ng sundalong ito ay lubhang matalim. Sa kabutihang palad, si Xinghong ay nagsuot ng antas 3 malambot na baluti upang takpan ang mahahalagang bahagi ng kanyang katawan, upang maiwasang mabutas ang bituka at mamatay. Gayunpaman, ang kanyang mga braso, hita, at iba pa, ay hindi natatakpan ng treasure armor, at direktang napasok ng mga mahalagang piraso ng sundalong ito, na nag-iwan ng ilang transparent na butas ng dugo sa harap at likod sa kanyang mga braso at hita. Paano ito posible? Tinalo ni Chen Lei si Xinghong sa isang galaw. Maging ang pinakamayabang na Golden Cloud Sword ni Xinghong ay nabasag ng palad ni Chen Lei, na ikinagulat ng mga disipulo ng Xuanwupik na dumating upang sipain ang gym. Sa mga disipulong ito, si Xinghong ang pinakamalakas, ngunit hindi si Xinghong ang kalaban ng hakbang ni Chen Lei. Tanungin mo lang kung paano sila laban ni Chen Lei. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, wala sa kanila ang nang-ahas na banggitin ang pagpindot muli sa gym. Kung magbabanggit pa sila ng ganyan, siguradong brain-dead na yan. Lumakad si Chen Lei kay Xinghong ng ilang hakbang, tinapakan ang isa niyang hita gamit ang isang paa, at sinabing, Xinghong,
hindi mo man lang mahuli ang mga pakulo ko, at nang ahas kang pumunta kay Zuan Leifeng para sipain ang gym, ako. Hindi ko alam, saan ka nanggaling na may lakas ng loob, at, dahil binali mo ang mga binti ng dalawa kong kapatid, binali ko rin ang dalawang paa mo. Oo, may mga tadyang, nabali ang isang kapatid na 7 o 8, 25 o 6 na taong gulang na kapatid, tama. Sa ganitong paraan, dahan-dahan kong babaliin ang 16 na tadyang mo. Huwag mag-alala, ako rin ay napakapatas sa paggawa ng mga bagay. Tiyak na hindi na ako magkakaroon ng isa pa, ngunit hindi magkakaroon ng mas kaunti. Panipi. Dahan daw ang sinabi ni Chen Lei, ngunit hindi nag-atubili ang kanyang mga nasasakupan, at isa-isang binaril ang mga tadyang ni Xinghong, gaya ng sinabi niya, hindi gaano, ngunit hindi gaano. Matigas ang sigaw ni Xinghong na nagpaalala sa maraming disipulo ng Xuan Wupik ng mga sigaw ng pagkatay ng matabang baboy noong bagong taon. Ang boses ni Xinghong ay tiyak na 10 beses na mas matalas kaysa doon. Hayaan ang mga disipulong ito ng Xuan Wupik na hindi napigil ang takpan ng kanilang mga tenga isa-isa. Sa muling pagtingin kay Chen Lei, nakita niyang may mahinang panunuya sa mukha ni Chen Lei, at ang kanyang mga nasasakupan ay tumpak at mahinahong kinurot ang mga buto ni Xinghong isa-isa. Ang mahinahon at matatag na paglapit, ang malamig na ngiti sa kanyang mukha, at ang lilang buhok sa kanyang ulo ay nagbigay kay Chen Lei ng isang masama at hindi masabi na katangian. Dahil sa malamig na ugali na ito, nanlamig ang lahat ng mga disipulo ng Xuan Wupik. Medyo baliw lang itong si Chen Lei. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga disipulo ng Xuan Wupik na nakakita sa eksenang ito ay itinalaga si Chen Lei bilang isang napakadelikadong tao, at hinding-hindi magaganyak si Chen Lei kung siya ay papatayin sa hinaharap. Binali ni Chen Lei ang tadyang ni Xinghong at pinutol ang kabilang binti ni Xinghong. Pagkatapos ay madali niyang pinalakpakan ang kanyang mga kamay at tumingin sa natitirang mga disipulo ng Xuan Wupik. Ang mga disipulong ito ng Xuan Wupik, sa sandaling ito, ay nanginginig na tumingin kay Chen Lei na parang maliit na tupang binubuli, hindi alam kung anong uri ng parusa ang matatanggap nila. Sinabi mo na ayaw ni Zuan Leifeng na manirahan sa mga aso. Itinuro ni Chen Lei ang isang disipulo at nagtanong sa malamig na boses. Senior Brother Chen Lei, mabaho at hindi makatwiran ang bibig ko. Ikaw ay isang grupo ng mga matatanda, huwag mo akong pansinin. Biglang nagbago ang mukha ng disipulo, at lumuhad siya sa harap ni Chen Lei at humingi ng awa. Talagang natatakot siya sa malamig na pamamaraan ni Chen Lei ngayon. Dahil alam mong mabaho ang bibig mo, linisin mo na lang mamaya. Kung mayroon kang 100 bibig, ililibre kita, mahinang sabi ni Chen Lei. Oo, napaka-decisive din ng alagad na ito. Matapos pakinggan ang mga salita ni Chen Lei, hindi siya nagdalawang isip na sampilan ang kanyang sarili gamit ang kanyang bibig. Siya ay kumuha ng isang napakabigat na shot, at hindi siya nang ahas na magkaroon ng kahit kaunting pag-iisip na mad-ulash, isang kisap mata, bumaga ito sa ulo ng baboy. Narito ako ngayon, ang isa sa kanila ay binibilang-bilang isa, 50 ako sa aking palad. Iwanan ang singsing na imbakan sa iyong kamay, pagkatapos ay umalis ka sa akin. Tumingin muli si Chen Lei sa iba pang mga disipulo ng Xuan Wupik at malamig na sinabi. Para sa mga salita ni Chen Lei, ang mga taong ito ay hindi nang ahas makinig. Bagamat sila ay lubhang nag-aatubili, ang nakakabaliw at kalmadong diskarte ni Chen Lei ngayon ay talagang natakot sa lahat, at isa-isa nilang sinampal ang kanilang mga sarili. Pagkatapos gumuhit, itinapon niya ang imbakan ng kamay sa lupa, binuhat si Xinghong, na may 2 bali na paa at 16 na tadyang, at umalis sa kahihiyan. Sinulyapan ni Chen Lei ang mga tao sa Xuan Wupik na tumakas, inalis ang storage ring sa lupa, ginawa itong electric light, at nagmamadaling pumunta sa lugar kung saan naroon ang panlabas na gate nina Chen Ming at Chen Haotian. Kabanata 112, maaaring ituring na mga henyo sina Chen Ming at Chen Haotian sa pamilya Chen, ngunit kabilang sa mga nangungunang disipulo mula sa iba't ibang pamilya at probinsya sa Zhuan Tianzang, maaari lamang silang ituring na ordinaryo. Sa huling proseso ng pagtatasa, ang 2 sa kanila ay hindi man lamang naabot ang mga pamantayan ng formal na mga disipulo, at maaari lamang maging mga panlabas na disipulo. At si Chen Lei ay sobrang abala sa panahong ito. Pagkatapos bumalik mula sa alien battlefield,
Abala siya sa cultivation training, at wala siyang oras para bisitahin sina Chen Ming at Chen Haotian. Kung iminungkahi ni Song Hong na putulin ang mga binti ni Chen Ming at Chen Haotian ngayon, malamang na hindi maaalala ni Chen Lei na bisitahin ang dalawang kapatid. Masyado akong naging pabaya. Habang tumatakbo patungo sa panlabas na pintuan kung saan naroon sina Chen Ming at Chen Haotian, sinisi ni Chen Lei ang kanyang sarili sa kanyang puso. Medyo na-guilty talaga siya sa dalawang magkapatid na ito na magkalahi. Hindi niya ito inalagaan ng mabuti. Sa kabaligtaran, parehong dahil sa kanya. Ang dahilan, at apektado. Kaya naman binisita muna ni Chen Lei ang magkapatid na sina Song Haotian at Song Ming matapos lutisin si Song Hong at ang iba pa. Hindi nagtagal, dumating si Chen Lei sa labas ng pinto. Pagkatapos magtanong, madali niyang nahanap ang tirahan nina Chen Haotian at Chen Ming. Basura kayong dalawa, huwag ninyong isipin na kapag nasugatan kayo, makakatakas kayo sa gawain ng sekta. Ayon sa mga alituntunin, kung hindi mo maibigay ang 100 maya sa buwang ito, iuwi mo ako. Ako Xuan Tianzang ay hindi nagtataas ng basura, lalo pa sa pagtataas ng basura. Panipi. Bago pumasok si Chen Lei sa ospital, nakarinig siya ng alon ng galit. Deacon Liu, pakitahimik ang iyong galit. Parehong malubhang nasugatan ang aming mga kapatid. Tunay na mahirap pasanin ang gawain ng 100 maya sa isang buwan. Paki-accommodate. Kapag malubhang nasugatan ang aking mga kapatid, tiyak na malulutas sila ayon sa naka-schedule. Panipi. Accommodation. Sa loob, si Deacon Liu ay nanunuya at nagsabi, tinatanggap kita, at kung sino ang tumanggap sa akin. Ang vulgaris na ito ay ang spirit grass na gusto ng alchemist na si Bixiefeng. Dapat itong ibigay sa sapat na dami bawat buwan, bawas ng isa, gagana ang halaman. Kayong dalawa ay may bahagi ng 50 halaman bawat buwan. Huwag subukang magtago, lalo na kung bali ang iyong binti. Kahit na bali ang iyong mga paa, hanggat hindi ka mamatay, dapat mong bigyan ng misyon ng boss drive na ito. Tapos na ang upuan, kung hindi, huwag mong sisihin ang upuan na ito na hindi magiliw. Panipi. Liu Tong, huwag mong masyadong dee ng iba, huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang mga takdang aralin na ibinigay sa amin ay 5 beses na mas mataas kaysa sa ibang mga mag-aaral. Ang iba ay kailangan lamang magbayad ng 10 tangkay bawat buwan. Ikaw ngunit itinakda niya tayo sa gawain ng 50 halaman. Sa tingin mo ba talaga kami ay tanga? Panipi. Hindi na napigilan ni Chen Ming, nakikipagtalo. Nagkunwaring nagulat si Liu Tong at labis na sinabi, Hoy, natuto akong gumanti, oo, binubuli kita, at ano ang magagawa mo sa akin? Sino ang magpapalam sa inyong dalawa kung paano purihin o unawain ang mga alituntunin, anak? Tandaan, sa labas ng pintuan na ito, Master Liu, ako ang langit dito at ang lupain dito. Kung ano ang gusto mo, kailangan mong gawin ang gusto mo. Lakasan mo ang loob na labanan kami ni Master Liu. Tingnan mo kung hindi kita mapapatay, okay, ilalagay ko ito. Kung hindi mo kayang ibigay ang 100 maya sa katapusan ng buwan, paalisan ka ni Lao Su sa sekta, saan ka pupunta? Panipi. Napakalaking tono, sino ka sa palagay mo, papaalisin mo ang mga alagad ng sekta mula sa sekta sa bawat pagliko? Ikaw ba ang pinuno ng bulwagan ng pagpapatupad ng batas o ang nakatatanda sa panlabas na pintuan? Isang sarkastikong boses ang nagmula sa labas ng pinto. Narinig ni na Chen Ming at Chen Haotian sa silid ang boses na ito na may pagtataka sa kanilang mga mukha. Pamilyar na pamilyar sila sa boses na ito, at boses iyon ni Chen Lei. Sino ang nang-ahas na magsalita sa akin ng ganito, at mamatay? Nang marinig ni Liu Tong ang mga salitang ito, nagalit siya, tumalikod at sumigaw ng galit. Sa oras na ito, binuksan na ni Chen Lei ang pinto at pumasok sa bakuran. Sinong alagad ka, bakit hindi pa kita nakita noon? At nang ahas na maging bastos sa deka na ito, ngunit hindi ako lumuhad at umamin sa aking pagkakamali. Nang makita ni Liu Tong si Chen Lei, nalaman niyang siya ay 15 taong gulang pa lamang, at sa kanyang impresyon, walang ganoong batang lalaki sa kanyang imahe. Ito ay dapat na isang alagad ng panlabas na pinto, at agad na naglagay ng isa pang stand. Lumuhad at aminin ang iyong pagkakamali. Ngumisi si Chen Lei, okay, gawin mo lang ang sinasabi mo. Si Liu Tong ay agad na nang ibabaw,
at nagsabi, mukhang may sapat kang kaalaman tungkol sa kasalukuyang mga pangyayari. Hindi tulad ng 2 taong ito, ang bato sa butas ay mabaho at matigas. Hanggat bigyan mo siya ng 10 suntok, Liu Lord, wala akong pakialam na masaktan ako ngayon sa iyo. Panipi. Tumingin si Chen Lei kay Liu Tong at sinabing, nagkamali ka, hinihiling ko sa iyo na yumuko para humingi ng tawad. Nang pakinggan ni Liu Tong ang mga salita ni Chen Lei, ang kanyang mga mata ay naging bilog at sumigaw, anak, maglakas loob kang makipag sa akin. Kumunot ang noo ni Chen Lei at sinabing, mag-spray ng isang subo ng dumi, dapat siyang maparusahan. Pagkatapos magsalita, sinampal niya ng sampal ang mukha ni Liu Tong. Isang lilang palad ang lumitaw sa mukha ni Liu Tong, at ang kanyang katawan ay lumipad ng paalang at tumama sa pader ng malakas. Anak, maglakas loob ka bang talunin si Laozi at mamatay? Hindi inaasahan ni Liu Tong na maglalakas loob si Chen Lei na gumawa ng kahit ano. Hindi siya handa. Sinampal siya ni Chen Lei at napalitan ng galit. Pagkatapos bumangon mula sa lupa, tinitigan niya ng masama si Chen Lei. Naglakas loob akong tawagan si Laozi sa harapan ko para hanapin ang kamatayan. Kinawayan ni Chen Lei ang kanyang kamay at muling sinampal siya. Sa tingin mo ba magtatagumpay ka sa pagkakataong ito? Isang matalim na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Liu Tong. Biglang nangyari ang huling sampal at hindi niya napigilan. Ngunit kung ang sampal na ito ay sinampal pa rin ni Chen Lei, kung gayon ang kanyang paglilinang sa loob ng higit sa 10 taon ay magiging lahat ng pagtatanim para sa mga aso. Hinampas ni Liu Tong ang kanyang kamao at tinamaan ang pulso ni Chen Lei. Pop! Isang malinaw at malakas na sampal sa mukha ni Liu Tong ng marahas. Naramdaman ni Liu Tong ang matinding sakit sa kanyang mukha, at muling bumagsak sa lupa. Wala siyang alam na napakahusay na pamamaraan ng pagsuntok. Kung paano ito iniwasan ni Chen Lei. Anak, ano ang pangalan mo at sinong alagad ang rurok? Maglakas loob kang magulat ng iyong pangalan. Ngayon, pinahihintulutan ka ng upuang ito na bumalik-balik. Si Liu Tong, na bumagsak sa lupa, ay may mabangis pa ring tingin, at patuloy na nagbabanta. Lumapit si Chen Lei at hinampas ang dibdib ni Liu Tong, sinabing, ang pangalan ko ay Chen Lei. Chen Haotian at kapatid ni Chen Ming, kung maglakas loob ka, kahit na makahanap ka ng maghihiganti, ngayon, bitawan mo ako. Panipi. Pagkatapos magsalita, sinipa niya si Liu Tong sa labas ng bakuran, parang napunit na sako, nahulog siya ng gusto sa labas ng bakuran. Wow, naalala kita, hintayin mo ako. Si Liu Tong ay nag-aatubili na bumangon, sumuray-suray at tumakbo palayo, at hindi nakalimutang magsalita ng masasakit na salita bago umalis. Walang pakialam si Chen Lei sa banta ni Liu Tong, ngunit tumingin kay Chen Lei at Chen Haotian. Nang tumingin si Chen Lei sa bahay, kumunat ng mahigpit ang kanyang mga kilay. Ang bahay ay madilim at masikip, mamasa-masa at malamig. Sa oras na iyon ay may 2 tao pa ring naninirahan. Puno ng iba't ibang sari-sari, halo-halong mga halamang gamot, marumi ang hangin. Sa 2 simpleng kahoy na kama, nakahiga sa kanila sina Chen Haotian at Chen Ming. Sa oras na ito, nakita nila si Chen Lei, ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng pananabik. Chen Lei, hindi ko inaasahan na pupunta ka sa amin. Pareho kaming malubhang na sugatan, ngunit hindi namin makita ang isa't isa. Sabi ni Chen Ming na may mapait na ngiti. Kabanata 113. Lumapit si Chen Lei kina Chen Ming at Chen Haotian at sinabing, nahuli ako at pinahirapan ka. Pagkatapos nito, sinuri ni Chen Lei ang mga sugat ni Chen Ming at Chen Haotian at nalaman na pareho silang malubhang na sugatan at hindi ginagamot nitong mga nakaraang araw. Kung ang paglilinang ay pinananatili sa ganitong paraan, aabuti ng hindi bababa sa 3 buwan bago nila magawa. Ganap na naibalik. Masyadong masama ang mga kondisyon dito. Sa ilang sandali, dadalhin kita sa aking cave mansion upang mapabuti ang paglilinang, na may mga tabletas para palakasin ang mga kalamnan at buto. Sa 10 araw, ginagaranti ako na ang sugat ay ganap na gagaling. Panipi. Bagamat parehong malubhang na sugatan sina Chen Haotian at Chen Ming, sa kabutihang palad ay wala sa kanila ang malubhang may sakit, ngunit nasugatan lamang. Sa tulong ng gamot, ang paggaling ay magiging napakabilis. Tumango sina Chen Ming at Chen Haotian, pagkatapos ay nagtanong, Chen Lei,
hindi namin alam kung kumusta ka na ngayon. Ang alam lang namin ay nakapasok ka na sa Xuanlei Peak at sumamba sa Peakmaster Lei Meng bilang isang guro. Paano yun, Peakmaster Lei Meng? Okay ka lang ba, Panipi? Tumango si Chen Lei at sinabing, okay, mabait si Master sa akin. Sinabi ni na Chen Haotian at Chen Ming, mabuti yan, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa ating Chen Jiazuang. Kalahating taon na ngayon, at sa labas lang ng pinto ang pinaghalong dalawa. Imposibleng makahanap ng isang mataas na antas na Shen Tianzong, makuha ang pagpapahalaga ng malalaking tao, pabayaan magtanong sa pamilya Chen para sa isang desisyon sa proteksyon. Ang dalawa sa kanila ay umaasa lamang kina Chen Lei at Nia Chenran. Si Chen Lei ay tinanggap bilang disipulo ni Peakmaster Xuanlei, habang si Nia Chenran ay tinanggap bilang disipulo ni Peakmaster Xuanyin. Tanging ang dalawang taong ito ang may pag-asa na makakuha ng pagpapahalaga mula sa mga mataas na antas ng sekta, at makakuha ng dekreto ng proteksyon sa katawan. Sinabi ni Chen Lei, huwag kang mag-alala, si Chen Jiezuang ay hindi nasa panganib sa ngayon. Binalaan ng aking Panginoon ang mga bandidong lobo ng dugo. Nakahinga ng maluwag sina Chen Ming at Chen Haotian at sinabing, sa kasong ito, makakahinga rin tayo ng maluwag. Tumango si Chen Lei at sinabing, hindi ito ang lugar para pag-usapan. Sumunod ka sa akin sa Zizo Cave para gumaling. Tumango sina Chen Ming at Chen Haotian at sinabing, okay, pero kailangan nating mag-ulat kay Liu Tong kapag lalabas tayo. Kung papayag siya pwede na kaming lumabas. Kung hindi, ito ay ituring na isang paglabag sa mga patakaran sa pintuan at mabigat na parusahan. Nang Panipi, ikanaway ni Chen Lei ang kanyang kamay, gusto kong makita, kung sino ang maglakas loob na parusahan ka, wala kang pakialam sa mga bagay na ito, ako na ang bahala dito. Nagkatinginan sina Chen Haotian at Chen Ming, at pareho silang tumango. Ang malaking bagay ay wala sila sa Xuantian School. Sa labas, orihinal na gusto nilang lumapit, ngunit palagi silang inaalagaan ni Liu Tong at ng iba pa, binubuli at pinipiga. Sa labas ng gate ng Xuan Tianzang, hindi mahalaga kung hindi ka manatili. Natural, hindi kinuha ni Chen Lei ang panlabas na puwersa ni Shen Tianzong sa kanyang mga mata. Naglakas loob pa ang kanyang amo na talunin ang sect master, hindi pa banggitin ang deacon ng outer sect, kahit na dumating man ang elder ng outer sect, hindi siya nang ahas na gumawa ng kahit ano sa kanya. Sinasaktan ako ng batang ito, Elder Chi, kailangan mong maging master para sa akin. Nang malapit nang umalis sina Chen Lei, Chen Haotian, at Chen Ming, biglang isang grupo ng 10 tao, sa pangunguna ni Liu Tong, ang agresibong hamarang sa kanilang daan. Chen Lei, natalo mo si Liu Tong. Si Elder Chi, si Chi Angguo, isa sa nangungunang 10 deacon elder ng outer sect, ay may pananagutan sa pamamahala ng maraming panlabas na disipulo. Sina Chen Haotian at Chen Ming ay dalawang outer sect na disipulo sa ilalim ng jurisdiction ni Elder Chi Angguo. Hindi kilala ni Liu Tong si Chen Lei dahil masyadong mababa ang status ni Liu Tong at hindi pa niya nakita si Chen Lei. Kahit sa panahon ng pagpili sa Zhangmen at mga pagsubok sa Trial Canyon, hindi ito pinanood ni Liu Tong, kaya hindi niya ito pinanood. Hindi ko siya kilala Chen Lei. Ngunit iba si Chi Angguo. Bilang matanda sa nangungunang 10 diakono sa panlabas na sekta, paanong hindi niya kilala ang mga natatanging disipulong ito sa Xuantian sect? Sina Chen Lei, Fang Kangyu, Emperor Jiuyang, Lu Chenghong at iba pa ay mga figure mula sa Xuantian sect ngayon, ngunit ang ilang mataas na antas na Shen Tianzong, paanong hindi nila sila kilala? Gayunpaman, si Chi Angguo ay hindi itinuring na magalang kay Chen Lei dahil alam niyang malalaman niya ito, direkta niyang tinanong si Chen Lei kapag siya ay nagpakita. Sino ka? Sa elder na ito na si Chi Angguo, hindi man lang siya kilala ni Chen Lei. Ito si Elder Chi Angguoki, isa sa aming 10 deacon elder, mangyaring huwag mag-atubiling makita ka kaagad. Galit na sabi ni Liu Tong, itong si Elder Chi Angguoki, isa sa kanyang mga pinsan, ay palaging inaalagaan siyang mabuti. Sa pagkakataong ito ay binugbog siya ni Chen Lei, at agad niyang pinuntahan ang sarili. Humingi ng tulong ang kanyang pinsan. Natural, hindi sinasadya ni Chi Angguo na ipahiya si Chen Lei dahil kay Liu Tong. Pagkatapos ng lahat, si Liu Tong ay walang malaking mukha.
Dumating siya para ipahiya si Chen Lei sa ibang dahilan. Sa pag-iisip sa pangako ng nakatatandang Big Sifeng na si Dong Qinglin, mas naging masama ang tingin ni Chiang Guo kay Chen Lei. Personal na sinabi sa kanya ni Dong Qinglin na alagaan ang dalawang kapatid ni Chen Zhezuang, at sa pamamagitan ng kanyang mga tagubilin ay palaging pinapahiya ni Chen Ming at Chen Haotian si Liu Tong. Personal na ipinangako ni Dong Qinglin na hanggat nagagawa niya ang bagay na ito ng maayos, ililipat siya sa Big Sifeng bilang isang elder sa hinaharap. Bagamat ang Big Xie Peak ay isang sub-peak lamang ng Xuanwu Peak, ganoon talaga. Ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay kabilang sa panloob na sekta, at ang pagtrato, mapagkukunan at katayuan nito ay higit na mas mahusay kaysa sa tinatawag na panlabas na 10 Deacon Elder. Kaya, si Chiang Guo ay sumugod kaagad nang marinig niya na si Liu Tong ay nagdurusa mula sa magkapatid na Chen Ming at Chen Haotian. Chen Lei, sinaktan mo ang aking panlabas na deacon ng walang dahilan. Paano mo ipapaliwanag ito? Tanong ni Chiang Guo sa guro na may galit na mukha. Walang paliwanag. Malinaw na naramdaman ni Chen Lei ang puot ni Chiang Guo sa kanya. Kahit paano niya ipaliwanag ito, malamang na mahahanap ni Chiang Guo ang maraming paratang na ihahabi sa kanya. Hindi man lang siya nagpaliwanag, tama ang sinabi ng amo, kailan niya magagawa, huwag kang magsalita. Ano ang iyong saloobin? Galit na galit si Chen Guo kaya sinaway niya si Chen Lei. Mahinahong sinabi ni Chen Lei, Elder Chi, hindi mo kailangang magpanggap na elder. Hindi ito gumana para sa akin. Sa katunayan, natalo ko si Liu Tong, ngunit bakit ko siya binugbog? Sa tingin ko ikaw din. Alam ko yun, wala akong oras o mood makipagtalo sa iyo ngayon. Iwan mo ang daan sa akin. Hindi ko tatalakayin ang isyong ito. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang malasakit. Panipi. Matapos marinig ang mga salita ni Chen Lei, nanginginig ang galit ni Elder sa buong katawan. Isang batang baliw, ilang dekada na akong nasa Xuan Tianzang. Wala pa akong nakitang kabataang kasing baliw mo. Kailangan kong tumanggi sa aralin ngayon. Ikaw, ipaalam sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa iyong mga nakatatanda at kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa iyong mga nakatatanda. Panipi. Pagkatapos magsalita, iniunat ni Elder Chi ang kanyang kamay at sinampal ng malakas ang mukha ni Chen Lei. 2 beses na sinampal ni Chen Lei si Liu Tong, at natural na gusto niyang humingi ng hustisya para kay Liu Tong. Nang makita ni Chen Lei na sinimula ni Elder Chi ang kanyang kamay, biglang naging mabangis ang kanyang mga mata. Ang matandang bagay na ito ay talagang bibig, kaya dati ay inaapi niya ang mga maliliit at sinasabing mataas ang tunog, ngunit siya ay kumilos ng walang prinsipyo at umatras na umiwas sa isang sampal mula kay Elder Chi. Kabanata 114. Lumubog ang mukha ni Chiang Guo, anak, ang lakas ng loob mong magtago. Pagkatapos magsalita, isa pang sampal ang sinampal ng sumisipol na hangin. Nanlamig din ang mukha ni Chen Lei, at sinalubong siya ng suntok, at si Chen Lei ay nanatiling hindi kumikibo sa isang malakas na putok, ngunit ang metacarpal bones ni Chiang Guo ay malapit ng mahati, at ang kanyang mga palad ay namumula. Naglakas loob ka bang lumaban? Nagalit si Chiang Guo at sinigawan si Chen Lei. Hindi umimik si Chen Lei, pinunasan niya ang kanyang katawan, at pinasabog si Chiang Guo ng isang malakas na suntok. Upang harapin ang ganitong uri ng lumang bagay, lalo siyang lumiliit, mas nararamdaman niya na maaari kang malinlang. Sa makatuwid, si Chen Lei ay direktang sumunod sa prinsipyo ni Zuan Leifeng, at hindi kailanman magsasalita kapag kaya niya. Ang Chiang Guo ay isa lamang cultivation powerhouse upang maabot ang unang antas ng Gang Demon Realm. Ang ganitong kapangyarihan ay maaaring gamitin bilang isang pagpapala sa panlabas na pintuan ng Xuan Tianzang, ngunit hindi ito nakahahadlang kay Chen Leizhen. Nakita ni Chiang Guo si Chen Lei na hindi lamang ng ahas na lumaban, ngunit nagkusa rin na atakihin siya, isang matinding liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata, at sinabi niya sa kanyang puso, anak, ito ang iyong sariling kamatayan. No wonder yung iba, papatayin na kita ngayon, no one can help me. Panipi. Agad na sumigaw si Chiang Guo at nagsabi, Chen Lei, nalinlang ka, walang galang, at nilabag ang mga patakaran ng pinto. Ngayon, sinabi ng matanda na hindi kanya dapat turuan at sinabi sa iyo na ang mga patakaran ay malupit. Panipi.
Pagkatapos noon, ang palad ni Elder Chiangguo ay naging pula na parang dugo, at ang makapal na elemental na enerhiya ay nag-oscillated dito, at kasabay nito, may isang layer ng phantom na kasing nipas ng usok na nakapalibot dito. May pusong si Chiangguo na patayin si Chenlei, kaya nang barilin niya ito. Ito ang sikat niyang kamay ng Blood Jade, at may dala rin siyang bakas ng mapanganib na blood coagulation. Ang masasamang espiritong ito na nakakapagpadugo ay ang masama at mabangis na demonyong espirito na kanyang nilinang. Siya ay inatake ng isang namumuong dugo na masamang espirito. Sa oras na iyon, walang mali dito. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang dugo ng mga mananakop ay unti-unting namumuo, at sa kalaunan ng dugo sa buong katawan ay magiging solid, ganap na patay. Likas na nakilala ni Chenlei ang ganitong uri ng namumuong dugo na masamang espiritu sa isang sulyap, kung gaano kayaman ang kanyang karanasan sa kanyang nakaraang buhay. Ang namumuong dugo na masamang espiritong ito ay nakalista bilang isa sa 10 pinakamapanganib na masamang espiritu, paanong hindi niya ito malalaman? Dam itong lalaking ito. Nakita ni Chenlei na si Chiangguo ay direktang gumamit ng blood coagulation at masasamang pamamaraan sa kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, hindi na nagpakita ng awa si Chenlei. Sumabog ang electric light sa kanyang kamao. Sa kanyang kamao, isang nakasisilaw at nagniningning na electric light ang lumitaw na parang isang malaking bola ng kidlat, na tumama sa dugo ni Chiangguo ng gusto, kamay ni Jade. Malas, para bang nagbanggaan ang dalawang malalaking piraso ng metal, ang kamay na may dugong Jade ay bumangga sa kamao ni Chenlei, na nagdulot ng malakas na tunog ng pag-aaway ng bakal at bakal, na nagpainggal sa tenga ng lahat. Naramdaman na lamang ni Chiangguo na ang kanyang mga palad ay tila nakasample sa isang solidong blok ng bakal, ang kanyang mga palad na kasing tigas ng gintong Jade ay nakaramdam ng pananakit ng buto. Kung gaano katigas ang katawan ni Chenlei ngayon, hindi niya ginamit ang buong lakas niya sa suntok niya kanina. Kung hindi, ang suntok ngayon ay nagawang matalo si Chiangguo sa laman. Sa kasong iyon, ito ay magiging masyadong nakakatakot at magdudulot ng malalaking problema. Kaya't nang harapin ni Chenlei si Chiangguo, sinadya niyang inipon ang kanyang lakas. Sa katunayan, ganoon din noong kaharap nila si Liu Tong ngayon, hindi man lang sila gumamit ng 1% ng kanilang lakas, kung hindi nila matulungan ang daliri ni Chenlei. Napaatras ng ilang hakbang si Chiangguo na mula ang mukha, at nagtatakang tumingin kay Chenlei. Bahagyang nanginginig ang palad niya sa oras na ito, at siya lang ang nakakaramdam ng panginginig ng boses na ito. At dahan-dahan ding binawi ang kamao ni Chenlei, at mayroon pa ring purple electric light na dumadaloy sa ibabaw ng kanyang kamao. Ang Zuan Lei Feng technique ay talagang nakakapangilabot at makapangyarihan, ngunit dahil pinukaw ako nito, kung sino man ito, kailangan kong bayaran ang halaga. Kinagat ni Chiangguo ang kanyang mga ngipin at bamulong, gumalaw ang kanyang anyo, at isang ulap ng dugo ang muling tumaas sa pagitan ng kanyang mga palad, umaatake kay Chenlei. Bagamat nabigla siya sa lakas ng palad ni Chenlei, mas may tiwala si Chiangguo sa sarili niyang lakas. Ang paglilinang sa unang antas ng Gang Demon Realm ay sapat na para durugan si Chenlei, isang disipulo na katatapos lang pumasok. Kaharian ng Ningyuan. Ginamit niya ang pamamaraan ng Blood Jade Hand sa sukdulan, ang dugo ay namumuo ng kakilakilabot, tahimik na sumalakay sa katawan ni Chenlei, masama at mabangis. Ang mabangis na mga palad ng kidlat ni Chenlei ay isa-isang kinuha ang mga pag-atake ni Chiangguo. Tungkol naman sa namumuong dugo ng masamang espiritu, bagamat ito ay mapanganib at mahirap pigilan, ito ay tiyak na isang lubhang nakamamatay na pag-atake para sa iba, ngunit para kay Chenlei, ang dugong namumuo ng masamang espiritu ay isang biro. Dahil siya ay orihinal na isang Thunder Saint Physique, ngayon siya ay isang innate Thunder Saint Physique, isang Thunder Saint Physique, at kahit isang pulong niyang pangangatawan. At ang masamang espiritong ito na namumuo ng dugo ay isang nakakalason na masamang espiritu, na pinipigilan hanggang mamatay ng likas na espiritu ng kulog ng Eucharistia. Kahit na hindi lumaban si Chenlei, ang masamang espiritong ito na namumuo ng dugo ay hindi magdudulot sa kanya ng kaunting pinsala. Mga lumang bagay, dahil mahilig kang makipaglaro sa yin, hayaan mong paglaruan mo ito. Tiningnan ni Chenlei ang hindi magagapi na pag-atake ni Chiangguo sa mahabang panahon, at hindi niya alam kung paano asenso o otres.
Galit na siya, at sumabog ang kulog at kidlat sa palad niya. Sa kapangyarihan ng pagsira sa pagkatuyo at pagkabulok, ang diwa ng kulog at kidlat ay pinilit ang lahat ng namumuong dugo na masasamang espiritu sa palad ni Chiang-Wo sa kanyang sariling palad, umatras sa mga meridian, at ibinuhos sa katawan ni Chiang-Wo. Hindi napigilan ni Chiang-Wo ang bahagyang nahayag na tunay na lakas ni Chen Lei. Ang sigla sa magkabilang palad ay agad na nawala, at ang mga buto ng magkabilang palad ay nabali ng halos 1 dosina. Hindi makatayo. Malamig na tiningnan ni Chen Lei si Chiang-Wo at sinabing, naglakas loob kang hamarang sa daraanan ko. Hindi ko talaga mapigilan. Ang mukha ni Liu Tong ay mapotla sa oras na ito. Hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas si Chen Lei. Maging si Chiang-Wo, ang 10 diakono at elder ng Outer Sect, ay hindi mga kalaban ni Chen Lei. Hindi nag-abala si Chen Lei na bigyang pansin si Liu Tong sa oras na ito, binuhat sina Chen Haotian at Chen Ming, at umalis, walang nang ahas na hamarang sa kanyang daraanan. Tito, kamusta? Mabilis na lumapit si Liu Tong kay Chiang-Wo at tinulungang tumayo si Chiang-Wo. Sa sandaling ito, si Chiang-Wo ay labis na napahiya, ang kulay abong balbas sa ibabang panga ay nabahiran ng pula sa pamamagitan ng pagdura ng dugo, at ang sakit sa mga panloob na organo ay parang pag-ikot ng kutsilyo, habang nakatingin sa pag-alis ni Chen Lei, ang kanyang mga mata ay malamig. Okay lang, tulungan mo ako, hindi basta-basta pababayaan ng kalaban na ito. Si Chiang-Wo ay dumura ng isa pang subo ng dugo bago bumalik sa pamamahinga sa suporta ni Liu Tong. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Liu Tong na makalipas ang 3 araw, makakatanggap siya ng balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang tiyuhin na si Chiang-Wo. Nang tingnan ni Liu Tong ang katawan ni Chiang-Wo, nalaman niyang napakasakit ng balat ni Chiang-Wo, at ang kanyang buong katawan ay naninigas. Ang dugo sa kanyang katawan ay namumuo sa isang solidong parang bato. Ang mga pagkamatay na naganap pagkatapos ay naapektuhan ng isang uri ng namumuong dugo na masamang espiritu. Ang pagkamatay ng isang deacon elder sa sekta ay hindi isang maliit na bagay. Ilang matatanda ng Neizang ang dumating upang personal na suriin ang sanhi ng pagkamatay ni Chiang-Wo, at sa wakas ay natukoy na si Chiang-Wo ay namatay dahil sa kalituhan. Pagkatapos ng lahat, ang buong panlabas na pinto at maging ang buong Zuan Tianzang, ang paglilinang ng pagdadalisay ng dugo na namumuong masasamang espiritu ay iilan lamang, at ang iba pang mga eksperto sa paglilinang sa pagpino ng dugo na namumuong masasamang espiritu ay lahat ay may katibayan na hindi nila ito ginawa. Kaya, ang tanging paliwanag ay namatay si Chiang-Wo dahil sa kalituhan. Karaniwan, hindi maniniwala si Liu Tong na namatay ang kanyang tiyuhin dahil sa isang maling akala. Gayunpaman, kung sinabing pinatay siya ni Chen Lei, ngunit walang ebidensya, iniulat niya ang bagay sa ilang matatanda na nag-iimbestiga sa kaso. Hindi lamang siya nabigo upang maakit ang atensyon ng ilang matatanda, ngunit siya rin ay lubhang malupit, pinagalitan, huminto. Kabanata 115. Ang ilang matatanda na may pananagutan sa pag-iimbestiga sa bagay na ito ay mayroon ding napakagandang dahilan, hindi mo kami maiisip na mga tanga. Chen Lei, isang disipulo na kakasimula pa lang ng kalahating taon, gaano man siya kaitalento, imposible. Para kumuha ng gangster patayin natin ang matanda, at hayaan ang elder na ito na mamatay sa ilalim ng sarili niyang kakaibang masamang espiritu. Sa kabutihang palad, Liu Tong, ikaw, ay maaaring gumawa ng mga hindi mahalata na biro. Panipi. Nang pinag-uusapan ito, ilang beses ding nanunuya ang matanda na nagpapanggap na nakakatawa, pagkatapos ay nagbago ang usapan at sinumpa ni Liu Tong si Liu Tong ng duguan. Tinanggap ni Liu Tong ang pagsaway na ito. Bagamat naniniwala pa rin siya na ang pagkamatay ni Chiang-Wo ay walang kinalaman kay Chen Lei, hindi na siya nang ahas na magsalita pa. Para kay Chen Lei, matagal na niyang alam ang resulta. Nang binalak ni Chiang-Wo na gamitin ang coagulation na masamang espiritu upang magplano laban sa kanya, hindi siya handa na iwan si Chiang-Wo na buhay, gamit ang asensya ng kulog at kidlat upang direktang pilitin ang coagulation ng masamang espiritu sa katawan ni Chiang-Wo. Sa pamamaraang ito, kahit na ang paglilinang ni Chiang-Wo ay nagsasanay ng namumuong dugo na masamang espiritu, kapag pinahintulutan niya ang namumuong masamang espiritu na makapasok sa dugo, siya ay magdurusa pa rin sa pamumuo ng dugo.
Bukod dito, si Chen Lei ay nag-inject ng bakas ng kulog at kidlat sa namumuong dugo ng masamang espiritu, na nagpasigla sa aktibidad ng namumuong dugo ng masamang espiritu, at ang kapangyarihan ng namumuong dugo ng masamang espiritu ay tumaas ng higit sa 10 beses. Bagamat kalaunan ay nalaman ni Chi Angguo na siya ay tinamaan ng namumuong dugo na masamang espiritu, ngunit walang paraan upang harapin ito, at sa wakas ay namatay sa ilalim ng sarili niyang masamang espiritu na nakakapagpadugo. Hindi ipinagpatuloy ni Chen Lei ang pagbibigay pansin sa kapalaran ni Chi Angguo, ngunit sa halip ay inilagay sina Chen Ming at Chen Haotian sa kanyang Dongfu Zizou Cave upang pagalingin ang kanilang mga pinsala. Pinunya ang isang pugan ng malakas na mga tabletas sa kalamnan at buto, hayaan silang inumin ito araw-araw, sa ilalim ng ganoong mga pangyayari, tumagal lamang ng 10 araw upang ganap na mabawi sina Chen Ming at Chen Haotian. Pagkatapos ihanda sina Chen Haotian at Chen Ming, dinala ni Chen Lei sina Nia Shuai at Nia Feng sa Zizou Cave. Nahirapan sina Nia Shuai at Nia Feng sa labas ng pinto. Si Zhao Shuwen at ilang tao ay sumilong sa Young Master Flying Eagle, at madalas nilang pinagkakaabalahan sina Nia Shuai at Nia Feng ay alam pa rin ni Chen Lei ang bagay na ito mula kay Chen Ming at Chen Haotian. Matapos matanggap sina Nia Shuai at Nia Feng sa Zizou Cave, natagpuan ni Chen Lei ang dakilang elder na namamahala sa mga dayuhang gawain, at direktang ginamit ang mga pribilehyo ni Zuan Leifeng upang pagsamahin sina Chen Haotian, Chen Ming, Nia Feng at Feng Shuai. Inilipat sa Zuan Leifeng, bagamat ang apat ay mga panlabas na disipulo pa rin, kailangan lang nilang sundin ang mga utos ni Zuan Leifeng. Napakaraming bagay na tulad nito sa buong Xuantian sect. Nang makita ang mukha ni Zuan Leifeng, ang dakilang elder ng outer sect ay hindi sinasadyang mapahiya si Chen Lei, kaya kinawayan niya ang kanyang kamay at pumayag sa utos ng paglipat. Sa ganitong paraan, walang sinuman sa labas ng gate ang maaaring ikahiya ni Chen Haotian, Chen Ming at iba pa. Ang dahilan kung bakit gustong ilipat ni Chen Lei ang mga taong ito ay dahil mananatili siya sa Zuan Leifeng para magsanay sa buong taon sa panahong ito, at ang Zizou Cave Mansion na ito ay magiging sayang kung hindi ito gagamitin. Dapat mong malaman na mayroong isang kayamanan na lupain ng mga espiritual na ugat sa Zizudong Mansion. Kung ang gayong kayamanan ay hindi nagamit, ito ay isang krimen. Pangalawa, ang mga kwalifikasyon ni Chen Ming, Chen Haotian, Nia Shuai, at Nia Feng ay talagang napakahusay. Ang pinakapangunahing dahilan kung bakit sila ay mas mahina kaysa sa iba ay nasa kanilang kakulangan ng mga mapagkukunan. Kung tutuusin, ang Qingyang City ay maaari lamang ituring na isang maliit na lugar. Sa mata ng makapangyarihang puwersang ito, biro lamang ang ilang malalaking pamilya, at imposibleng linangin ang mga tunay na makapangyarihang tao. Gayunpaman, determinado si Chen Lei na palakihin at umunlad ang pamilya Chen, at ang pag-unlad at paglaki ng pamilyang Chen ay hinding-hindi makakaasa sa kanya ng mag-isa. Dapat maging matatag ang lahat para maging tunay na malakas. Matapos mailagay sina Chen Ming, Chen Haotian, Nia Shuai, at Nia Feng sa Zizou Cave, si Chen Lei ay naghagis ng higit sa 100 bote ng mga tabletas at ilang ehersisyo sa 4 na tao, at bumalik kay Zuan Leifeng. Sa hinaharap, kailangan lang ni Chen Ming at ng ilang tao na magsanay ng tahimik sa paglilinang. Hindi nila kailangang gumawa ng anumang mga misyon ng sekta. Kapag tumaas lamang ang kanilang lakas, magiging karapat-dapat sila para sa higit pang mapagkukunan. Pagkatapos bumalik sa Zuan Leipik, pagkatapos makita ni Chen Lei si Lei Meng, agad na inihagis ni Lei Meng ang 6 o 70 challenge book kay Chen Lei. Napag-alaman na inalagaan lang ni Chen Lei si Chen Haotian sa nakalipas na 2 araw, at wala talaga sa Zuan Leipik. Sa nakalipas na 2 araw, si Xinghong at iba pa, na nagdusa sa ilalim ng mga kamay ni Chen Lei, ay dumating muli upang umakyat at sumipa sa gym, ngunit si Chen Lei ay hindi natagpuan sa Zuan Leipik, at si Lei Meng ay nag-iisa. Sa harap ng isang mato na tulad ni Lei Meng, kahit gaano pa siya ka-arrogant ni Xinghong, hindi siya mangangahas na maging mayabang sa harap ni Lei Meng. Matapos iwan ng mga taong ito ang challenge book, umalis sila sa kawalan ng pag-asa. Sa unang pagkakataong bumalik si Chen Lei sa Zuan Leipik, ibinigay ni Lei Meng ang hamon na ito kay Chen Lei. Lei ako, si Zuan Leifeng, ay hindi natatakot sa anumang hamon. Tatanggapin ko ang hamon na ito para sa iyo. Sa susunod,
Oras na para tumugon ka sa hamon. Tiningnan ni Chen Lei ang mga challenge book na ito at sinabing, Guro, napakadali ng mga hamon na ito, isa-isa, magiging mahirap hanggang kamatayan. Bakit hindi, mag-set tayo ng standard, kung may gustong humamon sa akin, 1,000 low-grade metaspores ang dapat kunin bilang taya. Kapag nanalo ako, natural na magiging akin ang 1,000 low-grade metaspore. Kung matalo ako, mawawalan ako ng 10,000 low-grade metaspores. Ano sa tingin mo, Panipi? Sa hindi inaasahan, ang iyong anak ay tagahanga pa rin ng pera. Wala akong pakialam sa isyong ito. Maaari kang maghagis ayon sa gusto mo. Teacher, pumayag ka, saka ko ay papost ang notice. Pagkatapos ng pagsasalita, gumawa si Chen Lei ng isang malaking telang seda, isinulat ang mga kinakailangang ito, gumawa ng paunawa, at isinabot ito sa harap ng tarangkahan ng bundok ng Zuan Leifeng. Sa sandaling isinabot ang paunawa ni Chen Lei sa harap ng Zuan Leifeng Mountain, sa loob ng isang araw, kumalat ito sa buong paaralan. Magkaroon ng kamalayan na kahit na ang Xuantian sect ay malawak, may bago, at ang bilis ng pagkalat ng balita ay hindi mas mabagal kaysa sa ibang mga lugar. Ano sa tingin niya si Chen Lei? Para hamunin siya, kinailangan niyang maghanda ng 1,000 batong kristal na mababa ang grado. Hindi naman baliw ang batang ito, tama. Hit big with small, basta manalo ka, makakakuha ka ng 10,000 low-grade crystals. Napakaraming kayamanan. Kamangmangan, pagmamataas, crouching tiger, hidden dragon sa Xuantian sect, kailan niya turn para sa munting disipulong si Zuan Leifeng na maging napakayabang. Sa sandaling na i-post ang paunawa ni Chen Lei, nagdulot ito ng mainit na talakayan sa Xuantian sect. Mayroong ilang mga insulto, ilang mga sumpa, ilang mga panunukso, at ilang mga sabik na subukan, bumubuo ng malalaking alon. Talagang iniisip ng batang ito na invincible siya sa mundo. Naglakas loob akong magsalita na parang baliw. Hindi ko tinitingnan sa mata ang buong kabataang disipulo ng sekta. Napaka-tyrannical ko at ako ang unang humamon sa kanya. Panipi. Sa Xuanwutek, mayroong isang kalbo na batang lalaki, ngunit siya ay matipuno, na may taas na 2 metro at 45 metro. Ang kanyang mga braso ay mas makapal kaysa sa mga hita ng ordinaryong tao, ang kanyang katawan ay puno ng mga kalamnan, ang kanyang lakas ay walang hangganan, at marahas ang ugali niya. Ang barbaric tyrant na ito ay isang inabandunang sanggol na pinalaki ni Hu Shengkui, ang Panginoon ng Xuanwupik sa tigang na lupain. Gayunpaman, noong panahong iyon, natuklasan ni Hu Shengkui na ang inabandunang sanggol na ito ay talagang isang bihirang cultivation magician. Sa isang sandali lang ay dinala niya ang barbarian pabalik sa Shenqianzong, pinalaki ang nasa hustong gulang, at personal na ginabayan ang sariling paglilinang ng barbarian, Tren. Ang malupit na ito ay sumunod sa paglilinang ni Hu Shengkui sa loob ng 15 taon, at ang kanyang paglilinang ay umabot sa ika-5 antas ng Ningyuan Realm. Gayunpaman, ang pinakamakapangyarihang bagay tungkol sa malupit ay hindi ang kanyang paglilinang, ngunit ang kanyang laman. Ang kanyang katawan ay nabasa at napino ni Hu Shengkui gamit ang body-quenching fluid na inilabas ni Shen Tianzong. Matagal nang mas malakas kaysa kay King Kong. Ang kutsilyo ay hindi na-access at makapangyarihan. Maaaring mapunit ang mga halimaw sa tier 3 gamit ang mga kamay at bukas na mga bundok at graba. Ito ay napakadali, ito ay isang humanoid na sundalo. Matapos malaman ang nilalaman ng paunawa ni Chen Lei, ang malupit ang unang tumanggi na tanggapin ito at lumapit sa kanyang pintuan. Kabanata 116. Bagamat malakas ang barbarian sa mga nakababatang henerasyon ng Xuanwupik, hindi pa banggitin ang mga hindi magagapi na mga kamay sa mundo, sapat na ang tumayong matatag sa top 5, ngunit alam mismo ng barbarian na hindi niya mamanahin ang Taoismo ng Xuanwupik sa maging master ng Pik Xuanwu. Sa puntong ito, mula sa araw na siya ay naging matalino, si Pik Master Hu Shengkui ay nagsimulang itanim sa kanya ang konseptong ito. Dahil kahit gaano pa kahusay ang talino at lakas ng isang barbarian, isa siyang barbarian kung tutuusin. Si Zuan Tianzang ang pinakadalisay na angkan ng tao. Bagamat mga tao rin ang mga barbaro, hindi sila kinilala ng mga orthodox na tao at itinuring silang mga hindi sibilisadong barbaro. Kaya, gusto lang ni Hu Shengkui na gawing numero 1 thug si barbarian sa Xuanwupik, ang pinakamatulas na kutsilyo.
Kung tungkol sa posisyon ng Pick Master ng Xuan Wukik, hindi pa naman barbarian ang umupo doon. Para naman sa Tyrant, hindi niya naisip na maging master ng Xuan Wukik sa kanyang puso. Paborito niya ang pakikipaglaban at pagpatay, at ang pagnanais ni Hu Shengkui na gawin siyang numero 1 thug sa Xuan Wukik ay naaayon sa katangian ng isang barbarian. Kaya, ang barbarian ay masasabing tapat kay Hu Shengkui, at sinunod niya ang kanyang mga salita. Sa buong Xuan Wukik, maging ito man ang pangunahing rurok o ang lahat ng mga disipulo ni Zifeng, alam din nila na walang sinuman ang maaaring pukawin ang malupit na ito. Matapos simula ng malupit na ito ang kanyang kamay, walang kaseryosohan, at madalas siyang bumangon at maaaring pumatay ng mga tao. Kaya, ang barbarian ay tunay na naging master ng Xuan Wukik, at sa mga nakababatang henerasyon ng mga disipulo, walang nang ahas na guluhin siya. Gayunpaman, binigyan ng malupit na mukha si Xuan Wukik. Hindi lamang siya ay may reputasyon sa tuktok, maging sa mga kabataang disipulo ng iba pang mga taluktok ng Xuan Wukik, kapag narinig niya ang pangalan ng malupit, ito ay nagbabago ng kulay. Sino ba naman ang ayaw mag-provoke ng ganyang halimaw? Ngayon, si Chen Lei, isang batang disipulo na kakapasok lang sa Xuanlei Peak nang wala pang kalahating taon, ay hindi nahihiya. Siya ay naghang sa ilalim ng tarangkahan ng bundok upang hamanin ang nakababatang henerasyon ng mga disipulo mula sa lahat ng mga taluktok sa buong mundo, sekta, at siya rin ang tumaya sa kanya, ang iba ay kayang tiisin ito, at ang una ay sumugod kay Xuan Weifeng upang makipagkumpetensya kay Chen Lei. Napansin ni Chen Lei nung, ang isa sa kanila ay talagang takot sa gulo, imposibleng hamanin siya ng isang pusa o aso ng basta-basta, kailangan niyang hamanin siya, at isa pa, siya ay may lubos na tiwala sa kanyang paglilinang at hindi magagapi sa parehong antas. Ang pagkuha ng pagkakataong ito upang kumita ng maraming pera, maaari itong ituring bilang pag-iipon ng ilang kayamanan para sa pamilya Chen. Nais ng pamilyang Chen na muling magkatawang tao at maging isang malaking sekta, ngunit ang mga mapagkukunang kailangan ay isang napakalalim na hukay, at ang ilan ay maaaring mailigtas. Ito ay batay sa ideyang ito na si Chen Lei ay kikilos ng napakatanyag. Sa ganitong paraan, direktang ibinaba ni Chen Lei ang singsing sa ilalim ng Xuanlei Peak at hinarap ang lahat ng pumunta sa gym na umaakyat at sumipa. Sa sandaling maglagay ng ganoong poster si Chen Lei, ayaw niyang sumama sa bulwagan, ngunit ginalaw din niya ang kanyang isip. Tunay na isang tukso ang 10,000 mababang gradong kristal na bato, hindi lahat ay makayanan ito ng ganoon, tukso. Chen Lei, ipaglalaban kita. Oo naman, si Barbarian ang unang dumating sa ring sa ilalim ng Xuanlei Peak. Mayroong 12 ng mga disipulong Shen-Tianzong na sumunod sa mga barbaro. Sunod-sunod na pumunta rito ang ibang mga estudyante, gustong makita ang excitement. Kung gusto kong hamunin ako, matatalo ko muna ang 1,000 low-grade element spar. Tiningnan ni Chen Lei ang Beast Tyrant na may taas na 2 metro, 3 o 4, na parang isang maliit na higanti, nang walang kaunting takot, at mahinahong sinabi. Ikaw pala, ikanaway ni Manba ang kanyang kamay, at isang piraso ng kumikinang na spar ang lumipad mula sa storage ring, at sa isang kisap mata ay nakasalansan niya ang isang burol sa gilid, na naglalabas ng malakas na pagbabago ng aura, mayroong libo-libo sa kanila. Halika na. Walang pakialam ang Tyrant kung makakakuha si Chen Lei ng 10,000 low-grade crystals. Ang pinakagusto niya ay ang pakikipag-away. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang bugbugin si Chen Lei, bugbugin hanggang mabali ang kanyang mga buto, umiiyak para sa kanyang ina. Mabuti, nang makitang balisa si Manba, hindi nagsalita si Chen Lei nang walang kaparirikan, at direktang tumalon sa field. Tingnan mo ang suntok. Hindi maintindihan ni Manba kung ano ang swerte. Pagkatapos lumitaw, ibinaba niya ang kanyang ulo at tinamaan ng malakas na suntok ang ulo ni Chen Lei. Gumalaw si Chen Lei para maiwasan ang suntok na ito. Boom! Hindi napigilan ni Manba ang kanyang lakas ng ilang sandali, at ang kanyang kamao ay tumama ng husto sa lupa. Ang kanyang buong braso ay agad na bumagsak sa matigas na mabatong lupa na napapaligiran ng malalaking bitek. Umuungol. Umungol si Manba, at binawi ang kanyang braso na nakalubog sa mabatong lupa, at pagkatapos ay tumangay sa leeg ni Chen Lei na parang mabigat na baril. Bago dumating ang kamao, nauna ang malakas na hangin,
at halos hindi maimulat ni Chenlei ang kanyang mga mata nang umihip ang malakas na hangin sa kanyang mukha. Ang barbarian ay gumagamit ng purong pisikal na lakas, na maihahambing sa lakas ng ika-9 na layer ng Ningyuan Realm, at bawat suntok ay nagkakahalaga ng 10,000 katiles. Kung hindi nasipsip ni Chenlei ang Thunder God Liquid sa Thunder Pool, hindi niya ito muling hinubog sa isang likas na Thunder Spirit Sacrament, hindi siya magiging kalaban ng bully sa pisikal na lakas. Gayunpaman, ang kasalukuyang barbarian, bagamat malaki ang laki at kakulangan ng mas mababang lakas ng katawan, ay wala sa parehong antas ng bagong likhang likas na Thunder Spirit Eucharist. Ang dahilan kung bakit hindi agad natalo ni Chenlei ang barbarian ay dahil gusto niyang makita kung gaano kalakas ang barbarian na ito, upang maunawaan ang mga kalakasan at kahinaan ng barbarian, at gamitin ang kanyang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban. Bagamat marami na siyang karanasan sa totoong labanan, mayroon siyang iba't ibang paraan ng pakikipaglaban. Ang kanyang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban ay kailangan ding maipaon at ibuod taon-taon, upang patuloy siyang umunlad sa halip na tumitigil hindi umusad. Hindi ginalaw ni Chenlei ang kanyang mga paa, ngunit ang kanyang katawan ay parang bakal. Agad siyang napaluhod upang maiwasan ang brutal na suntok ng bully. Kahit na ang tyrant ay may malaking katawan, ang kanyang katawan ay nakakagulat na nababaluktot, sumuntok sa siko, humahawak at hamarang, ginagawa ang kanyang buong katawan sa isang malamig na sandata sa labanan, naglulunsad ng isang mabangis na pag-atake tulad ng isang bagyo patungo kay Chenlei. At si Chenlei ay patuloy na umatras, tulad ng isang maliit na dinghi sa isang bagyo, na maaaring tumaob anumang oras. Ang costume na ito na pinangalan ng babae ay hinamon din ng mga young masters ng buong sekta. Hindi ko alam na mataas ang langit at makapal ang lupa. Kung makatagpo ka ng isang tunay na master, magiging tanga ka. Maaari pa ring mabuhay ang masamang langit, ang kasamaan na ginawa sa sarili ay hindi malilimutan. Si Chenlei ay isang paraan lamang para mamatay, ngunit makita siyang pinahihirapan, napakasaya ko sa aking puso. Bugbugin siya, hampasin ng husto para mabaliw siya. Ang mga disipulo ng Xuan Wukik na nanunood ng labanan sa buong paligid, ay tinitigan ang dalawang tao sa labanan gamit ang kanilang maningning na mga mata, at nagpatuloy sila sa pag-uusap habang nagpapasaya sa barbarian. Bagamat mayabang din ang mga bully, talagang may kakayahan sila. Chenlei, anong klaseng balbon ka? Maglakas loob kang magpanggap na wala kang lakas. Ang ganitong katangahan ay dapat ituro ng husto sa kanya. Ang iba pang Pik disciples ay hindi rin komportable sa pagmamataas ni Chenlei. Nang makitang dahado si Chenlei, lahat sila ay nasa sabik. Ang bagong henerasyon ng mga kabataan ay dapat magsanay. Kabanata 117. Naging mas matapang din ang barbarian tyrant habang lumalaban siya, at biglang lumundag, biglang sumulpot sa tabi ni Chenlei, at hinawakan si Chenlei, nahuli na para makaiwas sa kanya sa hinaharap. Ang biglaang pagbilis ni Manba ay napakabigla na kahit si Chenlei ay hindi nag-react, at naramdaman niyang ang kanyang katawan ay mahigpit na kinokontrol ng isang pares ng malalakas at malalakas na palad. Ito ang pinakamalakas na bloodline skill attack ng barbarian, na maaaring magpapataas ng bilis ng barbarian ng 10 beses sa isang iglap. Kahit na ang oras ng pagsiklab ay napakaikli, mahirap mabuhay, at kung malapit ang barbarian, at kontrolado niya, kung gayon mayroon lamang isang patay na dulo. Panipi. Ang mga disipulo ng Xuan Wukik ay labis na nasasabik nang makita nila ang eksenang ito. Ang mga tyrant ay hindi lamang brute force. Nagising siya ng isang bloodline skill para salakayin siya, ngunit mayroon siyang napakalakas na kakayahan. Ganoong kakayahan, mahirap para sa mga ordinaryong disipulo na iwasan ito. Si Chenlei din ang unang beses na nakatagpo siya ng isang kalaban na may open blood na kakayahan tulad ng barbarian. Kahit sa kanyang nakaraang buhay, bihira siyang makipaglaro laban sa mga makapangyarihang barbaro. Ito ang tanging paraan para magtagumpay ang mga barbaro. Kung si Chenlei ay hindi na bagong hugis sa isang likas na Thunder Spirit Eucharist, na nahaharap sa kakaiba at napakalakas na kasanayan bilang isang barbarian, malamang na natalo si Chenlei. Ngunit ngayon, sa malupit na kapangyarihan ng maniniil, imposibleng magdala sa kanya ng kaunting banta. Maraming braso ang nagpuwersa, dalawang kalamnan ng braso na mas makapal kaysa sa ordinaryong hita ng tao ay nakaumbok, at ang mga berdeng ugat ay nakapulupot na parang may sungay na mga dragon,
sinusubukang iangat si Chenlei ng marahas sa hangin, at pagkatapos ay ibinagsak ang kanyang ulo at paa sa lupa. Isa ito sa mga paboritong galaw ni Manba. Siya mismo ang tumawag dito ng leg. Maraming mga kabataang disipulo ang pinabagsak ni Manba gamit ang panlilinlang na ito. Ito ang pinakasikat at paboritong paraan ng Manba. Baliktad na sibuyas, iyan ay baligtad na shallot. Nang makita ang panimulang estilo ni Manba, isa-isang sumigaw ang mga nakapaligid na disipulo. Pinakagusto nilang panuurin ang mga panlilinlang ni Manba, dahil ang trick na ito ay talagang masyadong malupit. At may mga estudyanteng pangit ang mukha. Marami sa kanila ang nahuhulog sa trick na ito. Nang makita na si Chenlei ay malapit ng mahulog sa parehong hakbang, isang pakiramdam ng awa para sa parehong sakit ay lumitaw sa aking puso. Kasabay nito, malabo nilang naramdaman na ang kanilang balat ay masikip, at ang sakit ng panlilinlang na ito, lahat ng mga alagad na nagdusa ng mga pagkalugi ay naisip na ngayon, at sila ay nagpapalpitate pa rin. Ang barbarian ay matagumpay na tumingin sa paligid, at nang makita niya ang paghanga, at takot sa mga mata ng lahat, ang kanyang pakiramdam ng tagumpay ay lumawak ng walang hanggan. Ang pinakadakilang kaluwalhatian ng mga barbaro ay ang pagsamba at pagkatakot ng mga tao. Umuungol, muling nagpakawala si Banba ng nangingibabaw na dagandong, habang ang dalawang palad ay mabangis. Gusto niyang buhatin si Chenlei sa hangin, at pagkatapos ay itanim siya ng husto, upang si Chenlei ay natuto ng malalim na aral. Gayunpaman, ginamit ng malupit ang kanyang mga braso at pasuray-suray, halos kumikislap ang kanyang baywang. Si Chenlei sa kanyang harapan ay parang isang malaking bundok, na may mga ugat na tumutubo sa kanyang paanan at hindi gumagalaw. Ang malupit ay hindi naniniwala sa kasamaan, kailangan mong malaman ang kanyang lakas, ngunit Shantianzong muna. Para naman kay Chenlei, na may taas na higit sa 1.8 metro, sa kanyang paningin, wala siyang pinagkaiba sa isang bata. Ngayong ginamit na niya ang lahat ng kanyang lakas para bumuo ng lakas, hindi niya nagawang buhatin si Chenlei, paano ito posible? Ang galit ng bully ay kumalat, at ang mga kalamnan sa kanyang mga braso ay patuloy na nanginginig. Ang kanyang mga ugat ay nanginginig ng husto, at siya ay gumamit muli ng 12 puntos ng lakas upang iangat si Chenlei. Gayunpaman, ang hindi kapanipaniwala sa malupit ay na kahit anong pilit niya, si Chenlei ay nakatayo pa rin at matatag na parang bundok, gaano man siya kahirap. Ho 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 ho, tatlong sunod-sunod na umungal ang maniniil, at isang makapal na puting gas ang naspray mula sa kanyang mga butas ng ilong, ang kanyang katawan ay namamaga. Sa pagkakataong ito, hindi lamang niya ginamit ang malupit na puwersa ng kanyang buong katawan, ngunit gumamit din siya ng 15 taon ng paglilinang, na napakalakas. Kung tutuusin, lumitaw ang isang patong ng kakaibang linya ng dugo sa kanyang katawan. Ito ang kapangyarihan ng dugo sa kanyang katawan. Hindi ito lubos na mahawakan sa ngayon, ngunit maaari na itong magamit. Ito ay napaka-pambihira na. Sa pagkakataong ito, ginamit ng maniniil ang lahat ng kanyang potensyal. Ngunit ang resulta ay napakakul na ang Mandamanireng ay nakaramdam ng lamig, si Chenlei ay nakatayo pa rin sa kinaroroonan niya, nakatingin sa kanya ng mahinahon. Tungkol naman sa katawan ni Chenlei, na mukhang bata at payat, parang isang malaking bundok pa rin, hindi gumagalaw at hindi maarak. Mukhang mayroon kang ganitong lakas. Nakita ni Chenlei na wala ng potensyal na gamitin ang maniniil, at mahinang sinabi, at pagkatapos, dahan-daang lumawak ang kanyang mga braso palabas, na inilatag ang dalawang higanteng kamay ng malupit. Hinawakan ng tyrant ang dalawang malalaking kamay ni Chenlei gamit ang magkabilang braso. Ang mga litid at ugat sa kanyang mga kamay ay parang berdeng baging, at idiniin niya si Chenlei. Gayunpaman, ang dalawang braso ni Chenlei ay tila may dalang walang katapusang kapangyarihan, kahit anong pilit ng barbarian, walang epekto. Unti-unting bumukas ang mga palad ni Manba, at sa wakas, binitawan ni Chenlei ang kontrol gamit ang dalawang kamay, ibinalik ang kanyang mga kamay, at hinawakan na ang mga braso ni Manba. Bumangon ka, sigaw ni Chenlei, biglang nagpuwersa ang mga kamay niya. Naramdaman lang ng bully na gamaan ang kanyang mga paa, at ang kanyang buong katawan ay itinapon sa hangin tulad ng mga ulap at ambon, at isang malaking puwersa ng pagkabigla ang nagmula sa kanyang katawan, na nag-alis ng lahat ng tunay na chi at bloodline na kapangyarihan sa kanyang katawan. At ang lakas ng pisikal na katawan ay nayanig.
Maasim ang kasalukuyang punong malupit, at kahit ang kanyang galit ay hindi magagamit. Si Chenlei ay bumangon sa hangin at marahas na hinawakan ang barbarian na inihagis niya sa hangin, at pagkatapos ay sumugod sa lupa na nakayuko ang ulo at nakataas ang mga paa. Sa isang malakas na boom, ang higanting ulo at ang matigas na mabatong lupa ay nakipag-ugnayan ng husto. Ang lakas ng suntok na ito ay pambihira. Bumagsak ang buong ulo ng bully sa mabatong lupa, at bumagsak ang karamihan sa kanyang mga balikat. Tanging ang ibabang bahagi lamang ng kanyang katawan ang nakatayo sa labas, may dalawang mahabang malalaking binti paminsan-minsan medyo pulikat. Ito ay isang aklat-aralin na perpektong ulo ng sibuyas. Kahit na gamitin ng Barbarian Founder, hindi ito magiging perpekto at marahas. Si Chenlei ay nakatayo sa tabi ng bully na nakahiga sa lupa, na may mahabang purple na buhok na lumilipad sa hangin, at isang bully na aura ang lumitaw sa kanyang mga mata, at ang aura ay walang cap-oris at nakakatakot. Boom! Agad namang sumabog ang mga nanunood na estudyante. Ano ang nangyari? Paano nagkaroon ng ganoong kalaking baliktad? Ito ay isang dead end lang. Kahit na nasa harapan nila ang katotohanan, hindi sila makapaniwala sa ginawa ni Chenlei. Tyrant iyon, isang tyrant na kilala bilang number 1 strongman, paano siya magiging parang pusa at isang maliit na tuta sa isang kisap mata kapag si Chenlei ay may sibuyas na ulo? Lalo na ang ilang mga disipulo ng Xuan Wukik, ang kanilang mga mukha ay mas mahirap tingnan sa sukdulan. Gayunpaman, ang mga disipulong ito ng Xuan Wukik ay nakaharap sa banal na liwanag na pinapakita ng mga mata ni Chenlei. Bawat isa sa kanila ay nagkasala at tumalikod upang maiwasan ito. Ang lakas talaga ni Lei, gaano ito kalakas? Kabanata 118. Ito ba ang pinakamalakas na disipulo ng Xuan Wukik? Talagang walang silbi. May manggahas bang lumapit at maliwanagan ako? Nagpakita ng panunuya si Chenlei sa kanyang mukha, at inactivate ang group makang function. Nang makita ang mapang asar na panunuya sa mukha ni Chenlei, lahat ng mga disipulo ng Xuan Wukik ay isa-isa na napahiya. Inamin ni Xuan Wukik na hindi siya natatakot sa anumang pik maliban sa Xuantian Pik. Kahit na sa paglipas ng mga taon, ang Xuan Wukik ay mabilis na umunlad, at ang kanilang lakas ay maaaring hindi man lang manggahas na sabihin na kayang patatagin sila ni Zuan Tianfeng. Ngayon, kinutya ako ni Zuan Leifeng, na nahulog at halos putulin ang mana. Kakayanin ito ng aking tiyahin, at hindi ito kayang tiisin ng aking tiyuhin. Darating ako, hindi napigilan ng isang disipulo ng Xuan Wukik na tumalon at tumayo sa harap ni Chenlei. Siya iyon, Zhuang Feiyang, ikapito sa nangungunang 10 disipulo ng Xuan Wukik. Nang makita ang alagad na ito na tumalon, gwapo at kaakit-akit, na may kumpiyansa at makapangyarihang ekspresyon sa kanyang mukha, ang lahat ng mga alagad na nanunood ay agad na napabulalas. Si Zhuang Feiyang ay nasa ikapitong ranggo sa nangungunang 10 disipulo ng Xuan Wukik. Ang pagsasanay sa paglilinang ay isa sa mga zingpik na gawin ng Xuan Wukik, na tinatawag na Xuan Wufeiyun Palm. Kapag ipinakita ang hanay ng mga diskarte sa palad na ito, tinatakpan ng mga ulap ang ambon, ang mga hindi nahuhulaang pagbabago, kasama ang kilos ng paa ni Feiyun, kagandahan, ay matatag na mairaranggo sa tatlong nangungunang mga pagsasanay sa Xuan Wukik. Napakataas din ng sariling kwalipikasyon ni Zhuang Feiyang. 3 taon na siyang nasa Xuan Wukik, at 18 taong gulang pa lang siya ngayong taon. Isa rin siya sa mga pinakasikat na kandidato para sa master ng Xuan Wukik. Ang bawat tuktok ng Zuan Tianzang ay may 10 upuan ng mga alagad. Sa hinaharap, ang posisyon ng Pikmaster ay pipiliin mula sa 10 disipulong ito. Ang pagpili ng nangungunang 10 mag-aaral ay hindi static, ngunit bawat 6 na buwan ay magkakaroon ng pagsusulit. Sa pamamagitan lamang ng pagkatalo sa maraming kalaban maaari nating mapanatili ang posisyon ng nangungunang 10 disipulo. Sinamba ni Zhuang Feiyang ang Xuan Wukik sa unang pagkakataon 3 taon na ang nakararaan. Sa unang pagsusuri, direkta niyang natalo ang isa sa nangungunang 10 disipulo at naging isa sa nangungunang 10 disipulo ng bagong henerasyon. Ngayong lumipas na ang 3 taon, marami na rin siyang pagsubok na naranasan mula sa kanyang mga kapwa-alagad, ngunit kabilang siya sa nangungunang 10 disipulo, na nagpapakita na ang kanyang lakas ay talagang napaka-tyrannical. Ngayon, sa pagkakataong ito,
nakuha ng Xuan Wupik ang ilang mga disipulo na may mga pambihirang talento, tulad ni Siang Huayon, Luo Yong, Hu Jiju, at Little Wolf King. Wala sa mga taong ito ang mahina. Gayunpaman, maging si Siang Huayon, Luo Yong, Hu Jiju, at Little Wolf King, sa kompetisyong ito para sa nangungunang 10 disipulo ng Xuan Wupik, lahat sila ay tumigil dito sa Zhuang Feiyang. Ngayon, sina Siang Huayon, Luo Yong, at Little Wolf King ay nakipag-away sa 10 disipulo ng Xuan Wupik. Sina Siang Huayon, Luo Yong at Little Wolf King ay tunay na karapat-dapat sa kanilang superior na kwalifikasyon. Tinalo nila ang ika-10, ika-9, at ika-8 sa orihinal na 10 disipulo, at naging bagong henerasyon ng 10 disipulo. Ngunit walang makakatalo kay Zhuang Feiyang, ang ika-7. Sa pagkakataong ito, magkasamang pumunta sina Siang Huayon, Little Wolf King, at Luo Yong sa paanan ng Xuan Wupik. Noong una ay gusto nilang kumilos para turuan si Chen Lei, ngunit nahuli sila ng isang hakbang at naunahan sila ng mga tirano. Nang makita ang barbarian na pinamumunuan ni Chen Lei, na nakatayo dito, agad na nawala ng lakas ng loob sina Siang Huayon, Little Wolf King, at Luo Yong. Ang tatlong ito ay matatawag na suwail at mapanghimagsik, ngunit sa harap ng mga barbaro, hindi sila nang ahas na lumampas sa mga patakaran. Dapat mong malaman na noong umakyat sila sa bundok, naranasan nila ang pagkawala ng mga meniniil at personal na naranasan ang trick ng pag-headbutt ng mga sibuyas. Ngayon, namatay si Chen Lei sa parehong paraan, at itinanam ang mga barbaro dito. How dare the three of them dare to come back? Puro pang-aabuso ang hinahanap. Bagamat ayaw niyang makipagkasundo, kinailangang aminin ni Siang Huayon, Little Wolf King, at Luo Yong na hindi sila ang mga kalaban ni Chen Lei. Ang maliit na hari ng lobo ay tumingin sa mga mata ni Chen Lei na puno ng puot, at hindi niya mapigil ang mag-isip tungkol sa mga nakakalason na panlilinlang sa kanyang puso. Sa oras na ito, si Zhuang Feiyang ay nasa court, nakaharap kay Chen Lei. Flying Xia Zhuang, pakisabi sa akin mula kay Junior Brother Chen. Iniyuko ni Zhuang Feiyang ang kanyang mga kamay at magalang na sinabi kay Chen Lei. Si Chen Lei ay napaka-carefree, at sinabing, madaling sabihin, ngunit ito ay isang lumang tuntunin. Kumuha muna ng 1,000 mababang uri ng kristal na bato, kung hindi ako lalaban. Si Zhuang Feiyang ay hindi nagalit, bahagyang kumaway, isang putok ng spar ang lumipad mula sa kanyang storage ring, at nahulog sa gilid, maayos na nakasalansan, hindi hihigit, hindi bababa, eksaktong 1,000 yuan. Mababang grado yuan spar. Okay, sige, si Chen Lei ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan, at direktang hiniling kay Zhuang Feiyang na kumilos. Mag-ingat si Junior Brother Chen. Pinaalalahanan siya ni Zhuang Feiyang, at pagkatapos ay nagmadaling pumasok ang buong tao, nakataas ang kanyang mga palad, at isang ulap ng yuan qi ang tumalsik mula sa kanyang mga palad, at sa isang kisap mata, kumalat ito at bumabalot sa radius na 100 metro. Kwarto. Ang natutunaw na ambon na ito mula sa palad ni Zhuang Feiyang ay hindi lamang may kakayahang makagambala sa paningin at pandinig ng mga tao, ngunit ginawa rin itong mawala ng 5 pandama ang mga tao at mawala ang kanilang pangunawa, na para bang sila ay bulag o bingi. Ang kakayahang maabot ang puntong ito ay nagpapakita na si Zhuang Feiyang ay naperpekto ang paglilinang ng basalt na lumilipad na ulap sa isang lubhang nakakatakot at malalim na antas. Ang antas ng kapangyarihan na ito ay masasabing nagbigay sa Xuan Feiyun Palm ng mga katangian ng isang uri ng kayamanan hanggat ito ay patuloy na bumubuti, maaari itong maging isang natatanging kayamanan. Sa katunayan, si Zhuang Feiyang ay talagang pambihira, at naperpekto niya ang paglilinang ng basalt na Feiyun Palm na ito sa isang antas ng mahusay na tagumpay. At ang kanyang sariling personalidad, ugali, mga ugat at buto, at iba pa, ay perpektong tumutugma sa basalt na lumilipad na ulap na palad. Ang basalt flying cloud palm na ipinakita sa kanyang kamay ay isang antas na mas malakas kaysa sa iba. Sa makatuwid, kahit na ito ay nasa antas ng mahusay na pagkamit, ang kapangyarihang ito ay umabot na sa antas ng pagiging perpekto. Ang mga ulap at ambon na nabuo ng palad ay may mahimalang epekto ng pagsupil sa 5 pandama at pangunawa ng kaaway. Mayroon ng field prototype kung patuloy kang magsasanay sa paglilinang, mararamdaman mo ito sa hinaharap,
ang mga tagumpay ni Zhuang Feiyang ay walang limitasyon. Iyon ang dahilan kung bakit lubos na nagtitiwala si Zhuang Feiyang na talunin si Chen Lei. Mabilis na ikanaway ni Zhuang Feiyang ang kanyang palad, at isang grupo ng makapal, matalinong ambon ang lumipad mula sa kanyang palad. Unti-unti, ang figure ni Zhuang Feiyang ay ganap na nakatago sa makapal na fog, at ang kumakalat na makapal na fog ay bumabalot din kay Chen Lei. Pumasok. Hanggat pumasok siya sa makapal na hamog, kahit sino pa siya, pipigilan siya ng makapal na hamog na nag-agaw sa kanyang katinuan. Naniniwala si Zhuang Feiyang na sa makapal na ulap na ito, hinding-hindi magiging kalaban ni Chen Lei. Sa makapal na ulap, ang palad ni Zhuang Feiyang ay hindi mahuhulaan at tahimik, at sa isang iglap ay bumaril ito sa mahalagang bahagi ng katawan ni Chen Lei. Bagamat si Zhuang Feiyang ay banayad at matikas, siya ay medyo mas mabangis kaysa sa mga barbaro nang siya ay bumaril. Talagang ni-recruit at pinatay niya si Chen Lei, kahit hindi niya mapatay si Chen Lei on the spot, pero hanggat natamon siya, siguradong ganap niyang maa-abolish si Chen Lei. Ang dahilan kung bakit napakalupit ng pagbaril ni Zhuang Feiyang ay isa sa kanyang likas na katangian, at ang isa ay para pasayahin si Master. Sa nakalipas na 6 na buwan, narinig niya ang tungkol kay Chen Lei mula kay Master Hu Shengkui ng higit sa 1 beses, ngunit wala sa kanila ang mabuti. Ang kanyang master na si Hu Shengkui ay halatang hindi maganda sa impresyon ni Chen Lei. Kung aalisin niya si Chen Lei, natural na mag-iiwan siya ng magandang impresyon sa mga mata ni Master. Naisip ito ni Zhuang Feiyang, at lumitaw ang isang madilim na ngiti sa mga sulok ng kanyang bibig. Nagdagdag siya ng kaunting lakas sa kanyang lakas, at kinailangan niyang ganap na itumba si Chen Lei. Kabanata 119. Natural na nararamdaman ni Chen Lei ang kalupitan ng putok ni Zhuang Feiyang. Ang kamay ni Zhuang Feiyang ng Basalt Flying Cloud Palm ay natatangi at mapanlikha. Ang karaniwang tao ay nababalot ng mga ulap at ambon sa palad nitong basalt na lumilipad na ulap. Sila ay ganap na hindi nakakakita, mga tainga, ilong, at ang 5 pandama. Ngunit gayunpaman, napakalakas ng espiritu ni Chen Lei na nakuha na niya ang kanyang espiritual na kahulugan. Kahit nawalan siya ng 5 pandama, napagmamasdan pa rin niya ang lahat ng bagay sa paligid niya gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. At ang pagmamasid sa mga paggalaw sa paligid na may banal na kamalayan ay higit sa 100 beses na mas malinaw at mas mahiwaga kaysa sa pagmamasid sa 5 pandama. Kaya, ang kamay ni Zhuang Feiyang sa palad ni Xuan Wufeiyon ay tila misteryoso, ngunit kay Chen Lei, ito ay ganap na walang silbi. Bagamat napakahusay ng Xuan Wufeiyon palm ni Zhuang Feiyang, ang tunay na lakas nito ay hindi mas malakas kaysa sa barbarian, at mas mahina pa sa barbarian. Maaari niyang durugan ito gamit ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, sa mata ng mga tagalabas, hindi ito totoo. Kilalang kilala ng lahat si Zhuang Feiyang. Pagkatapos ng lahat, si Zhuang Feiyang ay isa ring sikat na guro sa panloob na pintuan. Ang Xuan Wufeiyon palm na ito ni Senior Brother Zhuang ay kailangan ng aking Xuan Wupik. Ang palad ay natatakpan ng lumilipad na ulap at ambon, at nawala ang lahat ng mga tampok ng mukha nito. Kahit na si Chen Lei ay may mahusay na kakayahan, siya ay naging isang bingi o bulag na tao. Walang duda, panipik. Nakita ng isang disipulo ng Xuan Wupik si Chen Lei na ganap na natatakpan ng ambon ng Feiyun, at tuwang-tuwang sinabi. Sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, nakarinig siya ng isang malakas na putok, at pagkatapos, isang kakaibang hiyawan ang dumating, at isang figure ang lumipad mula sa ambon ng Feiyun, at bumagsak ng husto sa lupa, hindi na makabangon. Okay, sinabi ko na ang palad ni Senior Brother Feiyun Zhuang ay hindi magagapit. Sa isang galaw lang, natomba si Chen Lei at napakalakas ni Senior Brother Zhuang. Sigaw ng Xuan Wupik na disipulo. Makapangyarihan si Senior Brother Zhuang. Ang iba pang mga disipulo ng Xuan Wupik ay sumigaw din, ang kanilang lakas ay marilag, at sila ay tunay na may lakas ng unang taluktok ng Xuanwu Mountain. Bagamat hindi maintindihan ng ibang mga disipulo ng ilang peak kung gaano ka-arrogant ang Xuan Wupik, alam din nila na napakalakas ng Xuan Wupik ngayon. Maliban sa Xuantian Peak, halos walang peak ang nang-ahas na hamunin ang Xuan Wupik, lahat sila ay walang ekspresyon. Sa sandaling ito, ang mga ulap at ambon sa kalangitan ay nagkalat ng ilang malalaking hangin ng palma,
na nagpapakita ng isang figure sa makapal na ulap. Senior Brother Zuang, napakaganda mo, ah. Mabilis na nakita ng disipulong Shen Wufeng ang figurang ito, at ipinagpatuloy niya ang pagpuri sa kanyang bibig, ngunit nabulunan siya nang nasa kalagitnaan na siya ng pag-uusap. Nakita ko ang figure na iyon na lumitaw, na may purple na buhok, at ang sarili kong Senior Brother Zuang ay may itim na buhok. Kaya lang masyado akong excited ngayon para makakita ng malinaw, pero kung nakatayo si Chen Lei, sino ang lumilipad? Ang disipulong ito ng Xuan Wupik ay lumingon at nalaman na ang taong nahulog sa lupa ay hindi ang Zuang Senior Brother na hinahangaan niya. Sino pa kaya ito? Ang disipulo ng Xuan Wupik ay mabilis na tumakbo at tinulungan si Zuang Feiyang na makatayo. Chen Lei, napakalupit mo. Nagalit ang disipulo ng Xuan Wupik at itinuro si Chen Lei at sinabing. Nakita ni Chen Lei ang pagiging mamamatay tao sa kanyang mga mata at sinabi, bakit, hindi ka ba nasisiyahan sa ginawa ko? Ang disipulo ng Xuan Wupik ay agad na nakaramdam ng lamig sa buong katawan, at binawi niya ang kanyang daliri na nakaturo kay Chen Lei. Nakaramdam siya ng napakalakas na momentum mula kay Chen Lei. Dahil sa momentum na ito, nahirapan siyang huminga, lalo na ang pagharap kay Chen Lei. Ang disipulong ito ng Xuan Wupik ay hindi nang ahas na magsalita, kaya hinawakan niya si Zuang Feiyang at umatras. Mabangis ang putok ni Zuang Feiyang, at natural na hindi magiging maawain si Chen Lei. Ang Zuang Feiyang na ito ay kailangang humiga sa kama ng hindi bababa sa kalahating taon bago siya gumaling. Ang katawan ni Chen Lei ay kasing tangkad ng karaniwang baril. Habang nakatingin sa mga Shen Tianzong disciples sa paligid niya, mahina niyang sinabi, sino pa ang maglalakas loob na pumunta? Hindi na kinailangan ni Chen Lei ng oras para makahinga ng maluwag, kaya muli siyang naghamon. Malinaw, gusto niyang lumaban sa mga gulong. Gayunpaman, sa pakikipaglaban na ito sa mga gulong, ginamit niya ang kanyang sariling lakas upang hamanin ang pinakamataas na mga disipulo ng Shen Tianzong. Papasok ako. Ang mapagmataas na ugali ni Chen Lei ay pumukaw sa galit ng mga alagad ng lahat ng mga taluktok. Hindi na ito usapin lamang ng Xuan Wupik, kundi ng buong nakababatang henerasyon ng mga disipulong Shen Tianzong. Kung walang maglalakas loob na hamanin si Chen Lei ngayon, wala ni isang batang disipulo ng buong Xuan Tianzong ang makakapagtaas ng ulo sa harap ni Chen Lei. Ang disipulong tumalon ay ang disipulo ni Zuan Yangfeng, si Wei Taiquan. Nagsimula si Wei Taiquan ng 3 taon na mas maaga kaysa kay Chen Lei, at naging isang formal na disipulo lamang 3 taon na ang nakararaan. Ngunit sa kailaliman ng Trial of Thousand Miles, narating din ni Wei Taiquan ng dulo, at nagtungo din sa larangan ng digmaan ng lahi ng dayuhan, hinabol ang alien na kaaway, naging isang panloob na disipulo ng sekta, at tinanggap ng sect master na si Xuanyang. Ang lakas ni Xuanyang Feng ay hindi naging maliit sa paglipas ng mga taon, at ang kompetisyon sa Shen Wufeng ay naging mahigpit. Ngayon, si Wei Taiquan ay naging isa na rin sa nangungunang 10 disipulo ng Xuanyang Pek. Hinamon ni Chen Lei ang pinakamataas na disipulo ng Shen Tianzong. Bagamat si Wei Taiquan ay walang sama ng loob kay Chen Lei, para mapanatili ang karangalan ng Xuanyang Pek, tayo ay lumaban din. Junior Brother Chen, pakiusap. Sa sandaling lumitaw si Wei Taiquan, agad niyang sinunod ang mga patakaran at naghulog ng 1,000 mababang grade metacrystal na bato, pagkatapos ay yumuko ang kanyang kamao kay Chen Lei. Natural na kilala rin ni Chen Lei si Wei Taiquan, at nakangiting sinabi, Senior Brother Wei, hindi ako maawa. Sinabi ni Wei Taiquan, kung ikaw ay maawin, ito ay isang insulto sa akin. Matagal ko nang gustong matuto kay Chen Jr. Brother at malaman kung paano si Chen Jr. Brother. Kukunin ko ang pagkakataong ito ngayon at susubukan ang aking kalooban. Ngumiti si Chen Lei at sinabing, okay, Senior Brother Wei, please. Alam ni Wei Taiquan na hindi maarak ang lakas ni Chen Lei, kaya hindi siya tumanggi, at sinabing, kung gayon, kuya, hindi ako magiging magalang manood ng boxing. Pagkatapos magsalita, sinuntok at inatake ni Wei Taiquan si Chen Lei. Ang Wei Taiquan ay hindi orihinal na pinangalanang Wei Taiquan. Siya ay orihinal na pinangalanang Wei Jiang, ngunit nilinang ang isang Zuan Tianzong technique na tinatawag na Bailian Zuan Taiquan.
Ang ibig sabihin ng daang pagdadalisay ng Zuan Taiwan ay gawing bakal na parang bakal ang kamao. Habang si Wei Taiwan ay nasa itaas ng pamamaraang ito ng kamao, siya ay napakahusay, at ang kanyang mga kamao ay tunay na kasing tigas ng itim na bakal, kaya tinawag siyang Wei Taiwan. Nagustuhan din ni Wei Taiwan ang pangalang ito, kaya pinalitan na lang niya ang kanyang pangalan ng Wei Taiwan. Mula noon, si Wei Taiwan lang ang kilala ng lahat at hindi na naalala ang tunay niyang pangalan, Wei Jiang. Si Wei Taiwan ay orihinal na may malalim na kaalaman tungkol sa Bailian Zuan Taiwan, ngunit pagkatapos sambahin ang Xuanyang Peak, ipinasa sa kanya ng Peak Master na si Yang Zan ang supporting technique ng Bailian Zuan Taiwan, at hayaan si Wei Taiwan na magkaroon ng 100 tunay na perpektong Zuan Iron Fist, at ito ay naging isang pamamaraan na epektibo para sa Zhenfeng. Matapos makuha ang Thousand Hammer Dew, patuloy na ikinuyom ni Wei Taiwan ang kanyang mga kamao ng may puso at kaluluwa. Masasabing ang kamao na ito ay tunay na kasing lakas ng libu-libong beses. Ngayon, sa itaas ng kamao ni Wei Taiwan, mayroong isang layer ng itim at madilim na liwanag na natatangi kay Zuan Tai. Ang liwanag na ito ay napakabigat at may kapangyarihang magbukas ng mga bundok at magwasak ng mga bundok. Sa ilalim ng kanyang suntok, may tumutusok na tunog, at ang lahat ay tila nakakita ng dalawang malalaki at mabibigat na martilyo, hinahampas ang mga ito patungo kay Chen Lei. Kabanata 120, Libu-libong hirap sa paggawa para maperpekto si Zuan Taiwan, ito si Wei Taiwan. Matapos makuha ang Thousand Hammer Mind Dew Method, ang pag-unlad ni Wei Taiwan ay lubhang nakakagulat. Sa orihinal, ang pundasyon ni Wei Taiwan ay napakatibay. Ngayon, sa pagdaragdag ng Thousand Hammer Technique, dumobol ang lakas ni Wei Taiwan, at ngayon ay maaari na rin itong may rank sa nangungunang 10 disipulo ng Xuanyang Peak. Sa ika-6 na pwesto, paanong minamaliit ang ganoong kalakasan? Boom! Ang kamaong bakal na may makapal na misteryosong bakal na ilaw ay malakas na tumama kay Chen Lei, at ang mga patong ng malatubig na alon ay lumitaw sa hangin, na pinatalsik ng napakalaking puwersa na dala ng dobleng kamao ni Wei Taiwan. Ngayon, kung may bundok sa harap ni Wei Taiwan, hindi mapaglabanan ang kamay na bakal ni Wei Taiwan, at tiyak na wawasakin niya ang bundok sa isang suntok. Likas na nararamdaman ni Chen Lei ang walang katulad na kapangyarihan na nagmumula sa kamao ni Wei Taiwan. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay halos maihahambing sa barbarian, ngunit ito ay mas dalisay at magkakaugnay kaysa sa barbarian. Sa antas ng paggamit ng puwersa, magkaiba sina Barbarian at Wei Taiwan, na nakakaintindi lamang ng brute force. Marami ang mga antas. Natuwa si Chen Lei na makita si Hunting, na ikuyom din niya ang kanyang mga kamao at gumamit ng serye ng boxing techniques para labanan si Wei Taiwan. Ang hanay ng mga diskarte sa boxing na ginamit ni Chen Lei ay simple, at ito ang pinakalaganap na fuho boxing sa mundo. Isang simpleng set ng boxing technique ang ipinakita sa kamay ni Chen Lei, ngunit ito ay binuksan at isinara. Ang momentum ay tila libu-libong mga kamao, na may marahas na mga kamao at hangin, na may kapangyarihang supilan ang mga dragon at tigre. Natutunan ni Chen Lei ang isang hanay ng mga diskarte sa boxing upang malampasan ang mga pangyayari. Ngayong ipinakita na ito, bawat suntok ay may malakas na kapangyarihan. Ito ang resulta ng pagsisikap ni Chen Lei. Kung bumangon siya sa pagbaril, sinuntok niya, kung gaano kalakas si Ren Wei Taiwan, natatakot ako na mataba siya agad. Para kay Wei Taiwan, si Chen Lei ay walang gaanong pakikipag-ugnayan sa kanya, ngunit alam niya na siya ay bukas isip, matuwid at may empatiya. Sa makatuwid, bagamat si Wei Taiwan ay dumating upang hamunin siya, ito ay higit na nakabatay sa palitan ng mga kapwa mag-aaral, kaysa sa malisyosong intensyon na lipulin siya tulad ni Manba, Zhuang Feiyang at iba pa. Para kay Wei Taiwan, natural na may magandang opinyon si Chen Lei sa kanya, at sadyang nagbigay ng payo sa kanya. Noon lamang niya ginamit ang Fuhuquan, upang si Wei Taiwan ay magkaroon ng mas malalim na pangunawa kay Bailian Zuan Taiwan sa labanan. Boom boom boom! Si Chen Lei at Wei Taiwan ay parang dalawang higanteng bulldozer. Malakas na bagzo ng hangin ang nagtaas ng piraso ng matigas na mabatong lupa. Ang bawat banggaan ay magdudulot ng malaking dagandong na parang bakal.
Kinokontrol ni Chen Lei ang kapangyarihan ng kanyang fist technique na bahagyang mas mataas kaysa kay Wei Taekwon, na nagdulot ng matinding pressure kay Wei Taekwon, ngunit napanatili ang isang tiyak na antas ng flexibility upang maiwasang madurage si Wei Taekwon. Ang damdamin ni Wei Taekwon sa sandaling ito ay mailalarawan lamang sa salitang, masaya. Hindi na niya kailangang mag-isip ng mga komplikadong bagay. Ang misteryosong daang lakas na kamay na bakal lamang ang nasa isip niya. Walang patid ang dalawang kamao, sunod-sunod na suntok, ang tunay na diwa sa kanyang katawan ay gamulong parang Yangtze River. Out, pabayan na kumawag. Si Chen Lei sa harapan ay nagbigay sa kanya ng matinding pressure, basta magpakita siya ng kaunting kahinaan, matatalo siya kaagad. Ang espiritu ni Wei Taekwon sa oras na ito ay puro, nang walang anumang nakakagambalang mga pag-iisip, at ang kanyang mga kasanayan sa boxing ay naging mas kumpleto. Iba't ibang banayad na pagbabago, tulad ng ups and downs, ang lumitaw sa isip ni Wei Taekwon. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay ipapakita sa labas ng sabay. Unti-unting naging mas nakakasilaw at mabigat ang mahiwagang liwanag sa kamao ni Wei Taekwon. Sa huli, tila nakita ng lahat si Wei ang kamaong bakal ay tila gumalaw ng dalawang malalaking itim na misteryosong bakal na higanteng martilyo upang salakayin ang kalaban. Sa tuwing bumagsak ang martilyo, tiyak na magkakaroon ng mga pagguho ng lupa at mga bato. Gumuho ang lupa, at mga durog na bato, at ang kapangyarihan ay walang katapusan. At ang set ng Fuhu Boxing ni Chen Lei ay simple at payak, ngunit hindi ito gumagana. Ngunit ang lahat ng mga paraan ng boxing ni Wei Taekwon ay mas makapangyarihan, at siya ay komportable at madaling magsulat. Humph! Sa wakas, si Wei Taekwon ay biglang nakaramdam ng panghihina sa kanyang katawan. Ang lahat ng kanyang tunay na diwa ay naubos na, ang kanyang buong katawan ay pawis, na para bang siya ay nahuli sa tubig, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng mga bituin, nakatingin kay Chen. Si Lei, namumula ang mga mata niya. Senior Kuya Chen, natalo ako, sigurado ako, at salamat sa iyong payo. Nang makitang si Chen Lei ay mukhang relaxed at comfortable pa rin, at nakikita na siya ay pagod at pinagpapawisan ang lahat, ang kanyang tunay na diwa ay naubos na, hindi pa rin maintindihan ni Wei Taekwon, ang pagkakaiba sa pagitan nila ni Chen Lei ay napakalayo. Higit pa rito, natuklasan din ni Wei Taekwon na kung wala ang sinasadyang patnubay ni Chen Lei, hindi siya kailanman makakagawa ng tagumpay sa Bailian Zuan Taekwon. Ang ganitong uri ng biyaya ay hindi maliit. Kaya naman tapat siyang sumuko at nakumbinsi si Chen Lei. Tumango si Chen Lei at ngumiti, hindi nagsalita, ngunit tumingin muli sa ibang tao, handang harapin ang mga bagong hamon. Napakabaliw nitong si Chen Lei. Hindi man lang siya nagpahinga. Talaga bang tinatrato niya ang mga kabataang disipulo ng buong sekta bilang wala? Nang makitang muli ang hamon ni Chen Lei, sinabi ng isang disipulo sa ibaba. Sa sandaling lumabas ang mga salita ng alagad na ito, ang mga mukha ng mga alagad ng lahat ng mga taluktok ay naging pangit. Ang mga salita ng alagad na ito ay inakala na nakakapukaw, ngunit ito ay totoo rin. Ang mapagmataas na pag-uugali ni Chen Lei ay talagang hindi nagpabiis sa lahat ng mga nakababatang henerasyon na inilagay siya ng disipulo sa kanyang mga mata. Sa kasamaang palad, nakakalungkot na ang ilang mga tunay na master sa ating peak ay wala na ngayon sa clan dahil gumagawa sila ng mga gawain, kung hindi, saan sila susunod na magpapakitang gilas. Bumantong hininga ang isang disipulo ng Xuan Wukek. Sa Xuan Wukek, ang nangungunang tatlong disipulo ay wala sa sekta sa sandaling ito, ngunit gumaganap ng mga gawain sa labas. Hindi ba pareho ang mga taluktok natin? Ang mga disipulo ng Xuan Jinfeng, Xuan Yinfeng, Xuan Yangfeng at iba pang malalaking taluktok ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Sa panahong ito, naglabas ang sekta ng ilang misyon na may napakataas na gantimpala. Maging ang mga punong alagad ng bawat taluktok ay labis na nasasabik. Isa-isa silang tumanggap ng mga misyon at umalis sa sekta. Kung nasa clan ang nangungunang tatlong disipulo, saan kaya magiging mayabang si Chen Lei? Sumunod, ilang mga disipulo nina Zuan Janfeng at Zuan Yinfeng ang sumulong upang hamunin si Chen Lei. Nang walang pagbubukod, lahat sila ay natalo sa ilang mga trick. Napakalakas ni Chen Lei kaya desperado na siya. Sa isang iglap, gumabi na, at nakita ni Chen Lei na walang haamon sa ngayon, at sinabing, "Okay,
iyon lang para sa araw na ito, at ituloy bukas. Ilalagay ko ang tawag sa ilalim ni Zuan Leifeng sa loob ng 3 magkakasunod na araw, naghihintay na dumating ka upang hamanin. Panipi. Pagkatapos magsalita, tinipon ni Chen Lei ang lahat ng Yuan Jingshi sa lupa, at pagkatapos ay pumunta sa Zuan Leifeng nang hindi lumilingon. Pangit ang hitsura ng mga nanunood, ngunit walang nang ahas na pigilan si Chen Lei, at atubiling bumalik sa tuktok. Ngayon ay simula pa lamang. Ang mga tunay na Panginoon ng ating rurok ay hindi alam ang balita. Bukas, natural na magiging interesado ang mga tunay na master. Sa oras na iyon, tingnan natin kung gaano kamayabang si Chen Lei. Ang mga disipulo ng lahat ng mga taluktok ay lihim na naisip sa kanilang mga puso na, bukod sa ilang mga master tulad ni Zhuang Feiyang, walang mga tunay na master ang dumating dito ngayon, dahil walang sinuman ang nag-iisip na si Chen Lei ay mananalo ng sunod-sunod. Gayunpaman, pagkatapos ng gabing ito, tiyak na mag-iiba ang sitwasyon, dahil hindi kayang bayaran ng mga pig owner ang pagkawala ng mukha na ito, at tiyak na magpapadala sila ng mga tunay na master para hamanin si Chen Lei. And if you like my videos, please like, share, and subscribe to